Nang makita ng lalaking ito ang isang grupo ng mga goblin na umiinom ng tubig, hindi niya sila agad sinugod gamit ang kanyang mga kamao o anumang uri ng sandata. Sa halip, ginamit niya ang kanyang skill at binuksan ang kanyang inventory para kumuha ng parang Pokemon Ball para isumon ang sarili niyang goblin slave, tapos ay ibinato niya ito sa kanila. Sa kasamaang palad, kinapos ito at bumagsak sa lupa bago pa man umabot sa target. Hindi dapat ganoon ang nangyari, at nagulat ang mga goblin tulad din ng pagkagulat ng ating bida. Mabilis nilang nakita ang ating NC at sumugod para patayin siya. Wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang mga kamao, pero naging malinaw na papatayin siya ng mga goblin. Sa kabutihang palad, gumana ang summoning pagkatapos ng maikling pagkaantala, at iniligtas siya ng goblin slave sa huling sandali. Walang kalaban-laban ng ibang mga goblin. Pinatay niya sila ng walang awa, nag-iwan ng isang madugong tanawin. Pagkatapos ng tagumpay, lalo pang lumakas ang goblin slave at tumaas lahat ng kanyang stats. Ngunit ang goblin slave na ito ay simula pa lamang. Marami pang summons na kailangang i-unlock ang ating bida, pero para magawa iyon, kailangan niyang pumatay ng mas marami pang halimaw. Pero hindi iyon problema, dahil ano pa ba ang mas masaya kaysa sa pagtalo ng mga halimaw gamit ang ibang mga halimaw? Diba? Pero hindi pa nagtatagal, inakala ng lahat na siya ay isang ganap na bigo na walang pag-asang maging isang hunter. Ito ang pinakapinagmamalaking araw para sa sinumang nagtatapos na hunter, at hindi na iiba ang ating bida. Sa Hunter Association Stadium, sa wakas ay umakyat siya sa entablado para tanggapin ang kanyang pinakaasam na lisensya bilang hunter, opisyal na nagtapos bilang isang A-rank hunter. Puno ng ambisyon ang binatang ito, na nagsumikap ng husto para marating ang puntong ito. Kasi, isa siyang awakener na may pinakamababang rank, ibig sabihin, isinilang siya sa mundong ito na naglalaro sa hard mode. Kinailangan niyang mag-aral ng doble pa sa isang ordinaryong awakener para lang mapunan ang kakulangan dahil sa kanyang mababang rank. Gayunpaman, ang puspusang pag-aaral ay nakatulong sa kanya na makaipon ng napakaraming kaalaman tungkol sa mga dungsyon at halimaw kaya't siya ngayon ang nangunguna sa teorya, na iiwanan kahit ang mga pinakapinagpalang awakeners. Kaya sa sandaling ito, nakakaramdam siya ng malalim na pagmamalaki. Sa wakas, binigyan na siya ng pribilehiyong maging isang tunay na hunter. Sa kasamaang palad, sinira ng masungit at malupit na attendant na namamahagi ng mga sertipiko ang lahat. Literal na pinunit ng aroganteng lalaki ang kanyang sertipiko sa dalawa, sinasabing walang kwenta ang pagiging isang A-rank hunter. Maaaring nabigyan si Hanul ng titulo, pero hindi siya maaaring gumanap bilang opisyal na hunter na may ganoon kababang katayuan. Lahat ng theoretical at tactical na kaalaman na taglay niya ay walang silbi kung wala siyang mataas na rank na susuporta rito. Sa madaling salita, lahat ng kanyang pagsisikap hanggang ngayon ay isang walang kabuluhang pagod. Dahil sa katotohanan ito, sumuko si Hanul sa kanyang pangarap na manghuli ng mga halimaw. Nagtago siya sa paglalaro para libangin ang sarili, pero kahit pagkatapos ng 7 taon, hindi pa rin niya ito lubusang maiwan. Tutal, kung walang matatag na karera, nabubuhay siya ng walang direksyon, hindi sigurado kung paano kikita ng maayos. Sa ngayon, ang tanging landas niya ay ang maglaro ng video games ng full-time. Naging adik siya sa isang laro na tinatawag na Monsters Block Monsters, o NYM. Tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan, lumalaban ka sa mga halimaw gamit ang ibang mga halimaw. Mula sa hindi mabilang na species, binibigyan ang mga manlalaro ng kalayaang mag-recruit at gamitin ang potensyal ng kanilang mga unit para labanan ang mga hostile waves sa brutal na tower defense game na ito. Sa papel, mukhang simple ang mechanics, pero malayo ito sa pagiging simple. Kung nakapaglaro ka na ng tulad ng Bloons V5, alam mo ang tinutukoy ko. Ang larong ito ay nangangailangan ng matibay na rocket science level na placement strategies at pinakamainam na paraan para itulak ang bawat unit sa sukdulan nitong limitasyon. Pinapayagan kang mag-upgrade ng mga halimaw, ngunit napakabagal ng progreso. Kahit na magpakahirap ka sa pag-grind at mag-upgrade ng mga unit na mahalaga sa iyong strategy, tuluyang nagre-reset ang kanilang mga level kung mamamatay sila sa laban. Totoo ang permadeath dito. Walang paraan para maibalik ang stats ng isang namatay na halimaw. Bagamat ang mga walang awang mechanics na ito ay nagpa-thrilling sa gameplay, umani rin ito ng maraming puot na nagbigay dito ng reputasyon bilang isang basurang laro sa kasaysayan. Halimbawa, literal na pinapayagan ka ng laro na talunin ang isang napakagaling na 3-star ogre gamit lamang ang isang 1-star goblin kung perpekto ang iyong strategy. Pero gaya nga ng sabi nila, ang basurang laro para sa isa ay kayamanan para sa iba. Kumikita talaga si Hanul ng sapat sa pamamagitan ng pag-livestream ng larong ito dahil ang kanyang matalas na kritikal na pag-isip ay nagbibigay daan sa kanya na talunin ito ng madali. Dahil dito, nakuha niya ang titulong hardcore veteran sa komunidad nito, ang Monsters Block. Ang Monsters ang kanyang tanging naging sandalan mula nang bumagsak ang kanyang karera bilang hunter. Sa kasamaang palad, hindi na niya matutuloy ang landas na ito ng mas matagal dahil ito na ang kanyang huling araw sa paglalaro nito. Kasi naman, isasara na ito ng mga game developer.
Pinagtatawanan siya ng mga keyboard warrior sa internet at nagtataka ang kanyang tapat na komunidad kung ano ang susunod niyang gagawin. Iniisip nila na mayroon siyang valid na lisensya bilang hunter sa pag-aakalang hindi malaking bagay kung mawala ang kanyang streaming gig. Ang malupit na katotohanan ay hindi siya isang aktibong hunter, isang bagay na masakit tanggapin, ngunit pinipigilan niyang isapubliko ang mahalagang detalyeng ito. Iwinaksi ang kanyang mga pagkabalisa, nagpasya siyang maglaro ng buong puso dahil ito na ang kanyang huling araw sa server. Isang espesyal na event ang kasalukuyang nagaganap sa laro na kilala bilang The Wave. Simple lang ang layunin. Protektahan ang iyong kastilyo mula sa walang katapusang sangkawan ng mga halimaw na lumalabas sa isang portal. Ang wave na haharapin ng veteranong ito ay ang ika-700 na tinawag na Uncharted Territory. Hanggang ngayon, walang sinuman ang sapat na magaling o mapalad na umabot sa milestone na ito, kaya't si Hanul ay parehong nasasabik at kinakabahan. Inilunsad niya ang laro, at isang malaking kumpol ng mga halimaw ang nagsimulang lumabas mula sa Primordial Gate. Habang sumusugod ang napakaraming halimaw, idineploy niya ang kanyang level 100 archer para bawasan ang kanilang bilang. Gayunpaman, hindi sapat ang isang archer laban sa kumpol na iyon at nauwi sa pagiging katay. Isa itong malaking kawalan. Gayunpaman, hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Ang susunod na tropa na lalaban ay ang kanyang level 130 sa Kubus Queen. Nakalulungkot, siya rin ay naging pagkain para sa isang malaking three-headed hound. Isa-isa niyang nawala ang lahat ng kanyang matataas na rangbong unit, na sa huli nag-iwan sa kanyang depensa na ganap na wala ng laman. Noong tila nawala na ang lahat ng pag-asa, nagbigay ang laro ng isang malaking sorpresa. Ang paghamon sa ika-700 wave sa unang pagkakataon ay nag-trigger ng isang espesyal na kondisyon na nagpahintulot sa isang karakter na nagngangalang Sovereign na magising at pumasok sa larangan ng digmaan. Ang Sovereign ay isang marilad na kabalyerong may asul na buhok na hindi alam ang kasarian. Natulala si Hanul sa hindi inaasahang pangyayari. Karaniwan, ang mga Sovereign ay mga ngis lang. Hindi dapat sila gumagalaw. Habang sumusugod ang sangkawan ng mga halimaw, ang banal na kagandahang ito ay nakatayo sa ibabaw ng tarangkahan ng kastilyo na hindi man lang natitinag. Hinugot ang kanyang espada, iwinasiwas ito ng Sovereign nang may nakamamatay na gilas, nag-iwan ng landas ng banal na liwanag na humihiwa sa mga halimaw na parang naglalaro sila ng isang masamang bersyon ng Fruit Ninja. Maging si Hanul, na libo-libong beses nang nilaro ang larong ito, ay lubos na namangha sa purong lakas ng karakter. Isa pang alon ng mga halimaw ang sumugod sa kanila. Tumalon sila sa ere at nagpakawala ng isa pang misteryosong kislap ng liwanag na sumisira sa hanay ng mga kaaway. Patuloy nilang binugbog ang mga halimaw hanggang sa huli, ang natira na lang ay malalaking tumpok ng mga bangkay. Sa gulat ng ating bida, ito ang opisyal na pagkumpleto ng ika-700 wave. Sa buong karera niya sa streaming, naniniwala siyang walang ibang layunin ang mga Sovereign kundi maging magandang palamuti sa background, pero ito ay talagang kahanga-hanga. Ang Sovereign na ito ay isang literal na cheat code. Bigla niyang napagtanto na wala nang natitirang manonood para ipagdiwang ang pambihirang tagumpay na ito. Nag-crash ang kanyang stream, nag-iwan ng isang manonood sa chat. Ang misteryosong manonood na ito ay nagsimulang magpahayag ng malalim na pasasalamat sa pagsisikap ni Hanul na sakupin ang mundo. Nagagalak ang commenter, sinasabing dahil kay Hanul, sa wakas ay makakapamuhay na sila ng payapa dahil tinulungan niyang gisingin ang kanilang Panginoon. Walang ideya si Hanul kung ano ang pinagsasabi ng taong ito. Naging mas kakaiba ang mga bagay nang biglang bumukas ang isang misteryosong portal sa kanyang kwarto at lumitaw ang isang holographic system window na nagpapakitang nagising siya ng isang bagong skill. Ang pagbanggit ng isang bagong skill ay nagpaalala sa kanya ng kanyang mga dating guro. Sabi nila noon, habang ang mga E-ranker ay karaniwang hindi kayang makaligtas sa mga dungsyon, may ilang mapalad na nagigising ng karagdagang mga skill sa paglipas ng panahon. Ito ay napakabihira, kaya't ang fenomeno na ito ay kilala bilang reawakening. Napagtanto na nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon, nagpasya si Hanul na samantalahin ang oportunidad. Lubos siyang nasasabik na muling gawin ang kanyang grand debut bilang isang hunter. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang reawakening, ang kanyang pangunahing status window ay walang pinapakitang pagbabago, isang detalye na lubos na nagpapagtaka sa kanya. Nabuhayan siya ng pag-asa nang lumitaw ang isang pangalawang abiso na nagbibigay sa kanya ng access sa mga detalye ng kanyang bagong skill. Ang buod ay nagpapakita sa kanya ng dalawang pagpipilian. Maaari siyang makipagkasundo sa Sovereign o makipag-usap sa Sovereign. Walang ideya kung ano ang ibig sabihin ng bawat isa, basta na lang siya pumili ng isa. Pinili niya ang makipagkasundo sa Sovereign. Ngunit bago pa man ma-activate ang skill, isang kumikislap na pulang alerto ang nagbabala sa kanya na wala siyang kinakailangang goal para matrigger ang kondisyon. Lubos na naiinis si Hanul. Akala niya'y isang hakbang na lang siya palapit sa pangarap niya, pero dalawang hakbang naman siyang itinapon pa atras. Ang mahinang liwanag mula sa kanyang mga monitor ay nagbigay sa kanya ng isa pang ideya. Nagpasya siyang tanungin ang nag-iisang manonood na kanina pa nagsasalita ng mga misteryosong bagay.
Pagbukas niya ng kanyang stream, biglang lumitaw ulit online ang manonood. Para mas madali, tawagin na lang natin itong misteryosong tao na Viewer 1. Matapos i-lock ang stream para masigurong isalaban isang usapan lang, sunod-sunod na tinanong ni Hanul ang mga nakakatakot na tanong na kailangan niyang masagot. Dahil lumitaw ang user na ito sa eksaktong sandali ng kanyang muling paggising, sigurado si Hanul na alam nila ang mga sagot. Walang paligoy-ligoy, diretsahan niyang tinanong si Viewer 1 kung may alam ba sila tungkol sa kanyang muling paggising. Sa kanyang labis na pagkabigla, kinumpirma ito ng manonood. Matagal nang alam ni Hanul na ang paggising ay isang fenomenon na hindi kontrolado ng tao. Posible kayang ang nilalang sa kabilang panig ng screen ang may pananagutan sa pagtulong sa kanyang muling paggising. Sumunod niyang tinanong kung bakit nangyari ang biglaang pangyayaring ito. Kung tutuusin, bakit naman makikialam ang isang hindi kilalang nilalang para lang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang isang laos na gamer? Simpleng sumagot ang misteryosong nilalang na pinili siya ng soberano, at iyon lang iyon. Tungkol naman sa kung bakit ipinagkakaloob ng Panginoon ang napakalaking pabor na ito ay dahil si Hanul ang naging dahilan kung bakit nagising ang kanilang Panginoon. Tiniyak sa kanya ng nilalang na ang makapal na ulap ng pagkalito na kasalukuyang gumugulo sa kanyang isipan ay kusa ring mawawala sa paglipas ng panahon. Tungkol naman sa mga bagong bigay na skill, dapat ituring na lang ito ni Hanul bilang tanda ng malalim na pasasalamat ng kanilang Panginoon. Itinigil ni Hanul ang pagtatanong, at nakatuon na lang sa pag-iisip kung paano niya magagamit ang mga bagong regalong ito. Ang skill na may pamagat na conversation with the sovereign ay may cooldown, ibig sabihin kailangan niyang maghintay bago ito i-activate. Tinanggap niya yon, ngunit iginiit niyang malaman kung bakit ang isa pang skill ay kasalukuyang nakalock sa likod ng isang paywall. Biglang napagtanto ng misteryosong nilalang ang pagkukulang nito, at agad na itinama ang pagkakamali sa pamamagitan ng direktang pagdeposito ng 50 gold sa system wallet ni Hanul. Ngayong may sapat na siyang pera, sa wakas ay masusubukan na ni Hanul ang kanyang mga skill hanggat gusto niya at buin ang puzzle sa sarili niyang bilis. Dahil natapos na ang tungkulin nito, nagpaalam na ang nilalang at nag-log off sa stream. Si Hanul ay lubos na nalilito. Sinubukan pa niyang kurutin ang sarili para lang masigurong hindi siya nakakulong sa isang hangal na napakarealistikong panaginip. Gayunpaman, isang bagay ang ganap na sigurado. Ang muling paggising na ito ay hindi lang isang tsamba. Ang misteryosong nilalang na kilala bilang ang Panginoon ang direktang nasa likod nito. Biglang tumunog ang isang system notification na nag-aalerto sa kanya tungkol sa 50 gold na deposito. Ang bagong perang ito ay nagbigay daan sa kanya upang i-activate ang kanyang skill, ang deal with the sovereign. Agad-agad, isang malaking digital na tindahan ang lumitaw sa kanyang harapan na nagpapakita ng mahabang listahan ng mga halimaw na mabibili. Pagtingin sa kanyang wallet, ang tanging unit na kaya niyang bilhin sa kanyang kakarampot na 50 gold ay isang slave goblin. Lahat ng iba pa ay sobrang mahal. Ang pinakamahal na karakter sa listahan ay ang soberano mismo, na may presyong 11, isang nakakalitong mahabang hanay ng mga numero na sumasakit sa utak niya kapag tinitingnan. Siyempre, gustong-gusto ng ating bida na idagdag siya sa kanyang arsenal, ngunit ang presyo ay nakakagulat. Gayunpaman, hindi ang skill mismo ang nakakabighani sa kanya. Ito ay ang katotohanang ang system window na ito ay kamukhang-kamukha ng nasa kanyang laro. Ang maliliit na holographic projection ng mga halimaw na umiikot sa tabi ng kanilang mga presyo ay halos eksaktong kopya ng Monsters Block Monsters na may ilang bahagyang pagkakaiba. Dahil pinapayagan siya ng game mechanics na isomon ang mga unit na pag-aari niya, nahinuha ni Hanul na dapat ay ganoon din ang paggana nito sa realidad. Isang mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi niya kailangang maging malakas sa pisikal para maging isang top-tier na hunter. Maaari niyang ipagawa sa kanyang mga summon ang mabibigat na gawain. Kung gold ang pag-uusapan, may napagtanto siya. Sa Indian, may dalawang paraan ang mga manlalaro para kumita, linisin ang mga dungeon o manghuli ng mga halimaw at ibenta ang loot. Gamit ang mga game mechanics na yon sa realidad, naisip niya na kailangan niyang pumatay ng ilang halimaw para maka-farm ng gold na desperado niyang kailangan. Ang malaking problema, gayunpaman, ay ang kanyang kasalukuyang physical stats ay nasa pinakamababa, masyadong mababa para kahit manghuli ng pinakamababang uri ng slime, lalo na ang anumang mapanganib. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinumpirma niya ang transaksyon para sa slave goblin. Isang asul na pokeball na naglalaman ng kanyang slave goblin ang lumitaw sa realidad. Lumipat ang eksena sa abalang gusali ng Hunter Association. Narito si Hanul upang opisyal na irehistro ang kanyang sarili bilang isang solo A-rank hunter. Matapos kunin ng receptionist ang kanyang bagong record, nakahanap siya ng 4 na available na trabaho na angkop para sa isang baguhan na tulad niya. Maingat na pinagkumpara ni Hanul ang mga pagpipilian at sinadyang piliin ang isa na tila pinakahindi angkop para sa kanyang mahinang pisikal na kakayahan, isang goblin extermination quest sa isang liblib na nayon sa likod ng mga bundok. Mabilis siyang binalaan ng attendant na ang itinalagang lugar ay ganap na hindi maaabot ng emergency support. Kung magkakaproblema, siya ay mag-isang haharap dito, ngunit iyon mismo ang gusto ng ating bida.
Ang huling bagay na kailangan niya ngayon ay makatawag ng hindi gustong atensyon. Habang nakakaramdam ng awa para sa isang napakabatang posibleng nagsasayang ng kanyang buhay, in-update ng attendant ang kanyang status. Kasunod ng biometric verification, natapos ang proseso ng pagpaparehistro, at nangako siyang ite-text sa kanya ang mga kaugnay na detalye ng misyon. Handa na si Hanul para sa deployment at halos sabik na sabik para sa kanyang debut. Nang sa wakas ay makarating sa liblib na nayon, sumugod ang kliyente na nagbigay ng komisyon upang salubungin siya. Labis ang pasasalamat ng matanda na isang matapang na hunter ang tumanggap sa kanyang hiling. Sa huli, ilan lang na awakener ang magboboluntaryong maglakbay hanggang dito para sa napakaliit na bayad. Kahit na, mukhang nag-aalinlangan ang matanda na kayang harapin ng isang payatot na bata tulad ni Hanul ang mga masasamang nilalang na iyon ng mag-isa. Tunay siyang nag-aalala para sa kaligtasan ng ating bida. Dahil sa pagpapahalaga sa sinseridad ng matanda, ngumiti si Hanul ng may kumpiyansa at tiniyak sa kanya na hindi na niya hahayaang lapastanganin ng mga masasamang nilalang na iyon ang ngayon. Sa paglalakbay sa kalaliman ng gubat kung saan umano matatagpuan ang pugad ng mga goblin, nakatagpo si Hanul ng isang hindi inaasahang tanawin. Sa halip na kumilos na parang magugulong nilalang na ginagabayan ng kanilang likas na ugali, ang grupo ng mga goblin na ito ay kaswal na nagpapahinga sa tabi ng sapa, umiinom ng tubig tulad ng mga ordinaryong tao. Ipinagsawalang bahala ang kakatwang bagay, binuksan ni Hanul ang kanyang inventory, at kinuha ang kanyang bagong nakuha na familiar, na kasalukuyang nagpapahinga sa anyong asul na blob. Na parang isang Pokemon trainer, ibinato niya ang asul na Pokeball sa napakabilis na paraan patungo sa mga nilalang. Ang bilog ay lumapag mismo sa harap ng mga tulirong goblin. Sa loob ng 10 segundo, walang anumang nangyari. Nasa alanganing sitwasyon si Hanul dahil tila nabigong gumana ang kanyang Pokeball. Nang mapagtantong kalaban ang taong nasa harapan nila, agad na inilabas ng mga goblin ang kanilang matutulis na kuko at lumapit, handang lapain siya. Dahil alam niyang wala siyang ibang pagpipilian, inihanda ni Hanul ang sarili upang lumaban gamit ang mga kamay. Sa halip na tumakas, ikinuyom niya ang kanyang kamao, handang magpakawala ng desperadong ganting suntok. Gayunpaman, sa sandaling isasaksak na sana ng berdeng banta ang mga kuko nito sa kanya, sa wakas ay gumana ang system. Ang goblin summon ay gumawa ng isang astig na pasabog na pagpasok, lumitaw mula sa kawalan at brutal na pinatalsik ang kalabang halimaw gamit ang isang malaking pamalo. Nang makita niya ng malapitan ang kanyang summon, may biglang pumasok sa isip ni Hanul. Noong una siyang nagsimulang mag-stream ng Indian, ang pinakaunang halimaw na nakuha niya ay isang karaniwang slave goblin. Sa paglipas ng panahon, nilagyan niya ang hamak na alagad na iyon ng mga god tier na item, na ginawang isang ganap na astig ang basurang nilalang na kayang mag-isang talunin ang 100 waves ng mababangis na halimaw ng walang tulong. Pinakalanan niya ang goblin na iyon na Gono. Pagtingin sa stats ng familiar, naging malinaw na malinaw ito. Suot ng nilalang na ito ang eksaktong parehong top of the line rank na kagamitan na pinaghirapan ni Hanul. Ito ay nagpatibay sa kanyang paniniwala. Ito ang kanyang Gono na nabuhay. Si Gono ay lubos na nagwala, literal na pinagpira-piraso ang 2 goblin sa harapan. Ang pangatlo at huling goblin, gamit ang ilang natitirang brain cell, ay tumalikod at tumakbo sa kabilang direksyon. Sa kasamaang palad para sa tumatakas na halimaw, si Gono ay may suot na Raven's Wingbeat shoes. Gumagalaw na parang isang literal na kidlat, mabilis na tinawid ng familiar ang lugar at pinagpira-piraso ang huling goblin bago pa man ito makasigaw. Naiwan si Hanul na nakatayo roon na halos nakanganga. Hindi niya talaga napagtanto kung gaano kalakas si Gono sa isang makatotohanang sitwasyon. Nang mawala na ang banta, ang basang-basa sa dugong familiar ay bumalik sa kanyang amo na nagpakita ng nakakagulat na cute na mukha na parang tuta habang humihingi ng tapik sa ulo para sa magandang trabaho. Muli, hindi makapagsalita si Hanul. Hindi niya inaasahan na mararanasan ang ganitong ka-wholesome na bahagi ng personalidad ng isang halimaw. Tumulog ang system, ipinaalam sa kanya na ang affection level ni Gono ay kasalukuyang nasa 20 sa 100. Dinidetalye pa nito na ang pag-abot sa maximum affection ay mag-a-unlock ng isang bagong-bagong skill. Ang karaniwang praktikal na gamer, na dati ay nag-aalangan pang hawakan ang kanyang summon, ay agad na lumuhod at niyakap ang goblin na parabang siya ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid sa ibang ina. Balik sa pangunahing pakay, napansin ni Hanul ang isang malaking problema. Ang mga bangkay ay walang ni isang pirasong luot na ibinagsak. Paano siya makakapag-farm ng gold? Mabuti na lang, alam na ni Gano kung anong gagawin. Tumalo ng familiar mula sa isang bangkay patungo sa isa pa, ibinabaon ang kanyang mga kamay sa kanilang mga dibdib para kunin ang kanilang life essence, na nag-aanyong manostones na bahagyang kumikinang. Isang portal ng arcane blue energy ang biglang lumitaw sa malapit, at basta na lang inihagis ni Gano ang mga bato sa loob. Bilang kapalit sa 3 low-grade course, direktang nagdeposito ng 30 gold sa account ni Hanul ang kastilyo ng ilusyon ng Lord. Ngayon, malinaw na ang lahat. Sa halip na maghulog ng pisikal na barya ang mga halimaw, kailangan niyang kunin ang kanilang mga mana stone at ipagpalit ito gamit ang system.
Ipinakita ni Hanul ang labis na pagmamahal kay Gano dahil sa mabilis nitong pag-intindi sa mechanics. Ngayong sigurado na ang gold, naghanda na siyang kumuha ng pisikal na patunay ng pagkumpleto ng quest para sa association. Pero mukhang pampagana lang ang tatlong goblin na yon. Isang biglaang marahas na kaguluhan ang sumiklab mula sa kailaliman ng gubat na kumuha ng kanilang atensyon. Sa bawat segundong lumilipas, lalong lumalakas ang mga kalabog na yumanig sa lupa. Ang mga puno ay marahas na nayupi at naging pira-piraso habang isang higanteng behemoth ang nagpapakita. Isa itong ogre. Agad na sinimulang questionin ni Hanul ang kanyang mga desisyon sa buhay. Ang isang ogre na ganito kalaki ay dapat lang lumabas sa mga rank gate o mas mataas pa. Walang katuturan na gumagala ito sa isang E-rank quest zone. Gayunpaman, isang kapansin-pansing detalye ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang halimaw ay hinal na hinal at puno ng mga bagong sugat. Malinaw na galing na ito sa isang matinding labanan. Gayunpaman, ang mga sugat ay hindi dahilan para maliitin ang isang boss level na banta. Para lalong palalain ang sitwasyon, isang system alert ang kumislap ng pula. 3 minuto na lang ang natitira kay Gano bago matapos ang kanyang summon duration. Ang tapat na familiar ay humakbang pasulong, hindi natitinag sa kalaban na 4 na beses ang laki niya. Sinulyapan ni Gano ang kanyang master ng may kumpiyansa, tahimik na humihingi ng tiwala nito. Inactivate ang kanyang Raven's Wing Beat Shoes, ang goblin ay kumaripas ng takbo diretsyo sa dambuhalang halimaw. Umungol ang behemoth, iwinasiwas ang isang malaking puno na binunot na parang baseball bat para patalsikin ang paparating na peste. Ngunit si Gano ay napakabilis kumilos. Tumalon siya ng mataas sa ere, pumwesto sa kalagitnaan ng hangin para pabilisin ang kanyang momentum sa sukdulan. Bumagsak siya na parang isang lintik na bulalakaw, itinutok ang kanyang pamalo sa bungo ng ogre. Desperadong itinaas ng ogre ang malalaking braso nito para protektahan ang mahahalagang bahagi ng katawan. Hindi nagpatinag si Gano. Ang napakatinding puwersa ay naging masyadong mabigat para sa halimaw, na nagresulta sa isang nakakakilabot na lagutok habang nababali ang mga buto sa braso at bumibigay ang mga tadyang nito. Lalo pang pinalakas ang kanyang amplified na lakas, nagpakawala si Gano ng isang shockwave na nagpadala ng malalakas na alon sa buong kagubatan, na napilitan si Hanul na dumulas pa atras para lang manatiling nakatayo. Sa huli, ang ogre ay tuluyang nadurog sa ilalim ng purong kinetic force. Talagang namangha si Hanul sa pambihirang pagpapakita ng purong lakas, at tumakbo para ipagdiwang ang tagumpay sa isang masayang sayaw. Sa 3 segundo na lang na natitira bago siya maglaho, dali-daling kinuha ni Gano ang malaking manaston mula sa dibdib ng ogre at inialok ito. Pagkatapos ay naglaho ang familiar pabalik sa kanyang anyong asul na orbi, naiwan si Hanul na hawak ang isang malaking high-quality core. Muling lumitaw ang arcane portal para kunin ang premyo. Ang paghagis sa low intermediate mana stone sa loob ay nagbigay sa kanya ng malaking 100 gold deposit, na nagpataas sa kanyang kasalukuyang yaman sa komportableng 130 gold. Mukhang may isa pang sorpresa ang system. Dahil ito ang kanyang unang opisyal na pagpatay ng halimaw, si Hanul ay ginantimpalaan ng isang premium gotcha ticket. Ang ticket na ito ay nagpapahintulot sa mga manlalaro na umasa para sa mga pambihirang item, kahit na alam ng sinumang veterano na ang drop rates ay karaniwang napakababa. Ang pag-activate ng ticket ay nagpalitaw ng isang magarbong ball na puno ng mga misteryosong gamit sa kanyang harapan. Isang kamangha-manghang katotohanan ang inihayag ng system. Ang god tier na gamit na nakuha niya mula sa gacha ay hindi lang para sa kanyang mga summons. Pwede niyang isuot ang mga gamit para palakasin ang kanyang napakababang stats. Bago pa man niya maipagdiwang ang kanyang bagong potensyal, inalerto siya ng tunog ng mga nababaling sanga na may paparating. Isang grupo ng mga armadong awakener ang sumugod sa liwanag, malinaw na sinusundan ang bakas ng sugatang ogre. Ang bakas ay talagang nagdala sa kanilang target, pero ang problema ay patay na ito. Sa sandaling makita ng malinaw ni Hanul ang squad, lumubog ang kanyang puso sa kawalan ng pag-asa. Agad niyang nakilala ang babaeng nangunguna, si Yoon Soa, ang kinatatakutang leader ng Team 2 mula sa prestihiyosong Pumbait Guild. Agad na naging malinaw na ang kanyang team ang nakalaban ng ogre kanina, pinahina ito bago ito nakatakas. Ang pakikipag-usap sa isang mataas na rangbong guild tungkol sa isang ninakaw na kill ay hindi magiging madali. Sinubukan ni Hanul na tahimik na tumakas mula sa lugar, ngunit sinigawan siya ni Soa na huwag gumalaw. Agad na kumalat ang kanyang squad at pinalibutan siya. Matapos formal na magpakilala, mariin niyang ipinaliwanag na ang abnormal na ogre ay kanilang target. Halatang hindi siya natutuwa sa sitwasyon o sa katotohanang tila may ibang umagaw ng kanilang kill. Isa itong napakatensyonadong sitwasyon para sa ating bida. Sinulyapan ni Soa ang bumagsak na ogre, iniisip kung paano natalo ng lalaking ito ang halimaw ng mag-isa kahit nasugatan na ito. 3 sila bilang brank na sinubukan ang lahat para talunin ito pero hindi nagawa. At base sa impormasyong ito, napagpasyahan niyang dapat ay a-rank man lang ang lalaking ito. Bilang reaksyon, iniabot niya ang kanyang kamay, nagpakilala bilang si Soa mula sa Pumbait Guild. Gusto ng bida kontra bida na makita kung anong klaseng tao ang kaharap niya,
kaya kalmadong tumugon si Hanul sa pamamagitan din ng pagpapakilala. Ang nakakagulat na bahagi ay nararamdaman ni Sua na isang arkanghel ang talagang interesado sa taong nakatayo sa harap niya. Naiinis siya dito, at hindi niya matukoy kung ano ang nagpapaging espesyal sa lalaking ito na mukhang simple lang. Dahil sa pagtataka sa kanyang mga kakayahan, tinanong niya si Hanul kung mag-isa niyang pinatay ang halimaw. Malabo siyang sumagot at inamin na ginawa niya. Ito ay nagpapakaba sa kanya na nag-iisip kung may itinatago ba ang lalaking ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na sila ang sangkot sa naunang laban ng ogre, at kung gaano siya natutuwa na napigilan niya ang halimaw bago pa man ito makapinsala. Kaswal na sumagot ang ating bida na sinuwerte lang siya, pero alam ni Sua na nagsisinungaling siya dahil hindi mapapatay ang isang ogre sa swerte lang. Ngayon ay lubos na siyang naghihinala sa kanya, at bilang tugon, pumayag siyang ibigay ang lahat ng gantimpala para sa ogre na kanilang hinahabol. Sa madaling salita, personal na kukontakin ng Pumbaik Guild si Hunter Hanul para sa kanyang papel at ibibigay sa kanya ang bayad. Ito ay isang nakakagulat na pabor kahit para kay Hanul, na hindi makapaniwala na napakabait nila para ipamigay ang sarili nilang huli. Matalas si Sua dahil nagdagdag siya ng isang kondisyon, isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Siyempre, alam ng ating bida na masyadong maganda ang alok para maging libre, pero nagulat siya nang basta na lang iniabot ng babae ang kanyang telepono. Nakakatuwa, mukha si Sua na isang maliit na babae na sinusubukang hingin ang numero ng kanyang crush ngayon. Kahit siya ay natataranta habang hinihingi ang numero niya, habang ang ating gigatsyad na manhid na bida ay hindi man lang alam kung ano ang nangyayari. Lumipat ang eksena sa ating bida na nakikipagkita sa tiyo na taga-nayon na may malaking utang na loob sa Hunter sa pagliligtas ng kanilang buhay. Masaya lang si Hanul na nilinis niya ang isang ligtas na daan para sa kanila paakyat ng bundok at nalaman kung gaano kahirap ang dinanas ng mga taga-nayon. Gusto siyang bayaran ng pinuno. Tamang-tama ang alok dahil gustong-gusto talagang malaman ni Hanul ang lokasyon ng sikat na training monument landmark. Ginabayan siya ng matanda sa isang landas na diretsong pababa, sinisigurado sa kanya na makikita niya ito sa dulo at ang parehong landas ay nagbibigay ng magandang kapalaran. Nasa magandang mood si Hanul kahit hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. Dito rin niya pinalitaw ang treasure chest para sa gotcha pool. Sa madaling salita, gusto ni Tol na i-maximize ang kanyang swerte bago niya buksan ang kilalang-kilalang ball, umaasa na may magandang lalabas dito. Tumunog ang kanyang telepono. Si Sua pala ulit na nag-message sa kanya para ayusin ang gantimpala para sa pagpatay. Medyo nagulat siya na sobrang interesado ito sa kanya. Ang talagang interesante ay ginagamit pa niya ang kanyang personal na numero ng telepono sa halip na sa kanilang guild. Gayunpaman, hindi simp si Hanul at ang tanging pakialam niya ay buksan ang treasure chest na yon, isang bagay na hindi niya akalaing bubuksan niya sa totoong buhay. Kahit na sobrang pangit ng drop rates nito, ayos lang sa kanya na magkaroon ng pagkakataong makakuha ng isang high-rank item. Hindi man lang humihingi ng marami si Hanul, nagmamakaawa lang para sa isang rank pool, at sumigaw si Hanul ng open para i-activate ang ball, naglalabas ng kumikinang na liwanag na nagpapakita ng iba't ibang armas mula sa iba't ibang ranggo. Ang pinakamataas na ranggo sa kanila ay ang S-rank, isang pulang dugo na may halong gintong baluti. Matapos ang pagpapakilala, ang ilaw ay kumislap ng matinding ginto bago naging pula. Tinitigan ng ating bida ang pinakamataas na artifact ng may pagkamangha habang ang eksena ay malabong naputol mula sa kanyang gantimpala. Pagbalik sa bahay, nakaupo si Hanul at pinag-iisipan ang kasalukuyang sitwasyon. Kahit na nakahanap siya ng paraan para makaipon ng ginto, ang problema niya ngayon ay ang pagpili kung paano sanayin ang kanyang mga halimaw, hindi alam kung ano ang problema sa system. Sa kanyang kasalukuyang monster sheet, maaari siyang kumuha ng isang goblin fighter, ngunit sa kanyang pagkagulat, available din ang isang ogre berserker. Ang isang karaniwang warrior goblin ay nagkakahalaga ng 70 gold, kaya hindi iyon ang problema. Pero ang nakakalito ay ang berserker ogre, na nagkakahalaga ng napakalaking 420 gold. At kahit na hindi niya ito kauri, pwede pa rin itong upahan. Bigla may naisip ang ating bida. Pinapayagan lang siya ng system na umupa ng mga halimaw na personal niyang napatay. Kung totoo ang kwentong iyon, maintindihan kung bakit mga goblin at ogre class lang ang naka-unlock sa kabila ng pagkakaiba sa ginto. Ibig sabihin nito, kailangang personal na manghuli ni Hanul ng mga halimaw na ito. At kahit na mukhang mahirap na requirement, dahil sa nakuha niya sa gacha kanina, mukhang kapanipaniwala ang mga bagay. Siya nga pala, hindi niya nakuha ang armor na iyon at sa halip ay nakakuha ng unique grade na salamin na nagpapalakas sa kanyang stats at nagbibigay sa kanya ng skill. Nagulat talaga siya na isang unique grade item pa ang napunta sa kanya. Ang artifact ay pinakamataas na kalidad at nag-iisa lang. Siya nga pala, ang isang unique grade item sa laro ay mas maganda pa sa 3 o higit pang rank na item na pinagsama-sama, kaya't ito ay isang napakagandang nakuha. Gamit ang salamin, nagpasya siyang isuot ito para subukan ang gamit nito. Sinuri ni Hanul ang mga ito sa unang pagkakataon at na-unlock ang mga Epstein files. Ibig kong sabihin ang mga sikreto ng sanlibutan.
Lahat ng kanyang stats ay nadagdagan ng 5, at isang karagdagang skill na tinatawag na Sages ay maaari nang gamitin. Ang skill na ito ay nagpapahintulot sa kanya na malaman ang mga detalye ng mata at skill ng kanyang target na may paggamit na 2 beses sa isang araw. Sa madaling salita, para itong appraisal o scanning skill. Humanga si Hanul sa kanyang stat boost at gustong-gusto ang kakaibang epekto, tinawag pa niya itong insane. Habang tinitingnan ang mga detalye ng skill, iniisip niya kung dapat niya itong gamitin sa isang kalaban para subukan ang impormasyon. Ngunit bukod doon, ang ganitong uri ng bagay ay eksakto ang kailangan niya ngayon. Kung kaya niyang suriin ang eksaktong stats ng halimaw, magiging napakadali na ng pangangaso. Habang tinatanggal ang mga ito, ipinahayag din ni Hanul ang kanyang mga pagdududa tungkol sa salamin, kinu-question kung bakit bigla siyang pinapabora ng system. Nilulunod siya ng tanong kung bakit siya ang napili nang biglang magpakita ang system ng babala sa kanyang mukha para sa paparating na wave. Pinayuhan siyang ihanda ang kanyang mga depensa habang ang system ay biglang nagwala, sunod-sunod na nagpapadala ng notification habang nanonood siya sa gulat. Pinagmasdan ni Hanul ang game screen, at sa kanyang tunay na pagkagimbal, nalaman niya na isang bagong dagdag na ika-negatibo 700 at isa na wave ang magsisimula sa loob ng 10 minuto. Hindi man lang alam ni Bro kung paano ihanda ang kanyang mga depensa para sa lintik na wave. Ang tanging naiisip niya ay ang mga hukbo ng halimaw mula sa impyerno na susugod sa kanya sa sandaling magsimula ang wave. Para itong isang level 1 na siga na haharap sa final boss. Natatakot na si Bro at gusto nang tumanggi dahil sa takot sa kahihinatnan. Itinampok ng system na ang kanyang pagkabigo laban sa pagsalakay ng mga halimaw ay magreresulta sa pagkasira ng Castle of Illusions na nangangahulugang lahat ng kapangyarihan niya ay mawawala. At heto na ang magandang parte. Pinanood ni Hanul ang hinaharap habang nakikita niya ang mga lungsod na nasusunog sa ganap na pagkawasak ng mundo. Ang kabiguan ay kamatayan. Magsisimula na ang wave at kinu-question ni Bro kung paano niya pipigilan ang mga lintik na halimaw na yon. Umiikot ang asul na gate na parang portal, kamukhang-kamukha ng nasa laro, ngunit nalilito si Hanul kung bakit siya pinipilit na lumahok. Tapos nariyan pa ang katotohanan na ang kanyang sariling partisipasyon ay magreresulta sa isang malaking parusa kung saan wawasakin ang mundo. Ito ay isang talagang nakakabaliw na downside, ngunit nagpa siya na ang system sa round nito at sisimulan ang wave sa loob ng 10 minuto. Dahil alam niyang hindi niya dapat masyadong isipin ang kasalukuyang sitwasyon at kailangan lang kumilos, pinag-isa ng ating bida ang kanyang layunin na pigilan ang mga halimaw. Ang laro ay palaging isang simpleng defense game na may layuning harangan ang mga halimaw sa pag-atake sa kastilyo. Isipin mo na para itong isang tower defense game. Ngunit dahil sa napakahirap na difficulty level ng larong ito, tulad ng Hollow Knight, estratehiya ang pangunahing elemento na kailangan para pigilan ang mga halimaw at kahit na ang pagsumon sa kanila sa tamang tiyempo. Maraming mga defensive structure mula sa pinag-isang kastilyo ang dapat gamitin kasama ng isang grupo ng mga item. Matapos makipagtulungan sa lahat ng mga salik na ito, nabubuo ang pinakamahusay na estratehiya at taktika para sa bawat sitwasyon. Ganyan gumagana ang laro. Bawat kontrol para sa ating bida ay kasalukuyang gumagana na parang touchscreen. Ang unang ginawa niya ay tingnan ang kanyang monster inventory para sa deployment. Tila, si Bro ay may 5 deployable na halimaw. 4 sa kanila ay mga goblin at ang huli ay isang obre. Ito ay isang kawili-wiling revelasyon dahil tila magagamit ni Hanul ang mga nilalang na ito nang hindi na kailangang upahan sila sa mode na ito. Nagtataka siya kung maaari din niyang ma-access ang lakas ng Sovereign, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito accessible o posible. Susunod, sinubukan niyang magdagdag ng mga tropa gamit ang kanyang ginto, ngunit pinigilan din siya ng system na ipinagbabawal ang anumang pagbabago matapos ang wave notification. Nepe-pressure na si Bro at nagsisimulang mag-isip kung lihim siyang sinasabotahe ng lintik na system na ito. Ang ika-negatibo 700 at isa na wave ay binubuo ni Count Gular pati na rin ang kanyang elite unit ng mga Dragon Children. Ang taong ito ay may 6 na buong bituin na rating kasama ang isang hukbo ng 61 na dragon. Hindi maganda ang laban sa isang 6-star na halimaw. Ang mga star rank ay dapat magpahiwatig ng galing sa pakikipaglaban at kinukumpirma rin ng rank ang potensyal ng bawat halimaw. Malinaw na kung masyadong malaki ang pagkakaiba sa mga bituin, madudurog lang ng isang halimaw ang isa. Ang tunay na nakakabahala ay inaatasan siyang harapin ang isang lintik na 6-star gamit ang kanyang maliit na squad ng mga 1-star. Ano man ang gawin niya, malinaw na ang resulta. Malilipol si Bro kahit ng isang dragon lang. Wala man lang ginto o ibang halimaw si Hanul na tutulong sa kanya sa estratehiya. Bigla, nag-alok sa kanya ang system ng isang natatanging benepisyo na nagpapahintulot sa kanya ng isang defensive structure at item na ipapamahagi sa lahat ng kanyang puwersa. Ngayon, maaaring isipin mo na ito ay isang malaking tulong, ngunit na-offend ang ating bida sa katotohanang inaasahan ng system na malalagpasan niya ang stage ng ganito. Maaaring nakakabaliw ang sitwasyon, ngunit kailangang sulitin ni Hanul ang kung anong mayroon siya, lalo na't siya ang veterano ng lintik na larong ito.
Sinimulan niyang manipulahin ang kapaligiran, nag-iisip ng paraan para pigilan ang wave batay sa kanyang karanasan. Sa 8 minuto na lang ang natitira, kumilos siya ng mas mabilis hanggat kaya niya, isinasaalang-alang ang lahat ng iba't ibang elemento hanggang umabot sa 15 segundo ang timer. Pagkatapos ng kanyang paghahanda, umabot sa 0 ang orasan. Handa na si Hanul na harapin ang wave. Nagsimula ang wave sa pagpapakawala ng galit ng mga wyvern na nilalamon ang buong kalangitan sa kanilang dami. Bilang kanilang layunin, tinatarget nila ang torre o, sa kasong ito, ang kastilyo. Ang hukbo ay pinamumunuan ng count. Sa simula ng wave, marahas na binabangga ng mga wyvern ang barrier, ginagawa ang lahat para makagawa ng butas. Naiinis ang makapangyarihang count sa nakikitang kawalan ng kakayahan ng kanyang mga halimaw. Marami pang wyvern ang nagtulungan para sirain ang pinatibay na istruktura, ngunit lahat ng ito ay dahil sa estratehiya ni Hanul. Ang unang ginawa niya ay gamitin ang Infinite Barrier perk, na nagpapalakas ng depensa sa 100 laban sa anumang atake. Ang Infinite Barrier ay hindi magagapi, ngunit mayroon itong karagdagang kondisyon. Magagamit lamang ito kapag ang bilang ng mga halimaw ay mas mababa sa 2-star rank para sa player. Well, sa kabila ng pagsisikap ng ating bida na i-cast ang barrier, isang wyvern ang nagpakawala ng nag-aapoy nitong hininga na nagdulot ng pinsala at sumira sa barrier. Dahil sa mga epekto nito, muling nabubuo ang shield at ito lamang ang nagpapanatiling buo sa barrier. May isang malaking problema nga lang. Bagamat totoo na itinuturing ng barrier ang bawat atake bilang negative 1 point, kung sabay-sabay na atake ang lahat ng 61 na dragon, babagsak agad sa wala pang kalahati ang durability. Iyon ang loophole, ngunit may solusyon din dyan ang ating bida. Tinatawag itong spam clicking. Kumukuha ng inspirasyon si Bro mula sa mga manlalaro ng Osu. Sa ganitong paraan, ang durability ay nadadagdagan ng isa sa bawat click, na ginagawang limitasyon ang kanyang sariling mga daliri sa proseso ng paghilom ng barrier. Nagsisimula ng sumakit ang kamay ni Hanul, ngunit ito ang pinakatiyak na paraan para garantiyahan ang kumpletong depensa ng barrier. Susunod ay ang mas malaking tanong. Paano niya naman matatalo ang mga maladyos na halimaw na ito? Simple lang ang sagot. Sinasalamin ng barrier ang atake ng isa sa mga wyvern na nagdudulot dito ng isang puntos na pinsala. Karaniwan, hindi kayang saktan ng mga goblin ang mga wyvern, ngunit dahil sa kanyang espesyal na item, ang Hakan Spoon, nabaligtad ang sitwasyon. Ang rank na item na ito ay nagpapahintulot sa ating bida na magdulot ng pinsala anuman ang pagkakaiba sa rank. Ang mga wyvern ay nagsisimulang humina kahit na isang health point lang ang nababawas sa kanila. Napansin pa ng isa sa mga hayop ang lampang goblin na ito na pinagtatawanan siya, at sa kabila ng lahat ng galit nito, walang magawa ang dragon. Sa takbo ng mga pangyayari, kakailanganin ng ating bida ng humigit kumulang 60 oras para tapusin ang buong kawan. Kaya ngayon ang mahirap na bahagi ay ang pagpapanatili sa recovery process ng barrier sa loob ng 60 nakakabaliw na oras. Nagsisimula ang labanan ng patagalan habang si Hanul ay walang tigil sa pag-click, iniisip kung ang kanyang mga goblin ba ang unang mamamatay o siya. Naglalabanan ang mga puwersa ng count at ni Hanul habang ang parehong opensa at depensa ay nauwi sa tabla. Makalipas ang ilang sandali, nagsisimula ng mapagod ang ating bida. At sa sandaling sinubukan niyang kumuha ng tubig, nanginginig sa lamig ang buong katawan ni Bro. Ang problema, hindi man lang pinapayagan ang taong ito na makipag-ugnayan sa anumang bagay sa labas ng laro. Sa madaling salita, kailangang tiisin ni Hanul ang lahat at walang pahinga, walang tubig, walang pagkain, walang pagdumi, walang anumang aliw para lang matapos ang laro. Dahil lahat ng kilos niya ay nakatuon dito, alam niyang ang karaniwang tao ay mababaliw sa kawalan ng pag-asa. Pero ibang klase ang taong to at tinawag pa niya itong simula pa lang ng laro. Isa sa mga dragon ang sumabog sa matinding galit at bumuga ng isang higanting apoy na malaki ang nabawas sa harang. Ang pagiging dehado at ang pakiramdam ng kaba ang mismong dahilan kung bakit mahal ng ating bida ang larong ito, dahil 2 oras pa lang ang nakalipas at may 58 pang natitira. Masyadong mataas ang parusa sa pagkamatay. Ang buong mundo ay haharap sa pagkawasak. Kaya nag-gamer god mode si Hanul at tinanggap ang buong kontrol sa sitwasyon, nang ang akong lalaban pa ng mas matindi. Lumipas ang 12 oras ng paghihirap, pero hindi pa siya nangangalahati. Unti-unting may ipon ang pinsala, kaya sa malaot madali, maaaring bumuti ang mga bagay. Dahan-dahang tinatapyasan ng mga goblin ang mga dragon. Bumagsak ang 2 wyvern, ngunit nananatili ang natitirang hukbo. Gayunpaman, okay lang si Hanul sa kinalabasan at gusto lang niyang ipagpatuloy ang takbo ng laban. 3 pang halimaw ang bumagsak. Hindi sumusuko ang kanyang diwa. Isang araw na ang lumipas, at 1-0 pa lang ang natatalo niya. Tapos 12, at nang sinubukan ng ilan pang wyvern na sirain ang harang, 2 half-drake ang namatay sa proseso. Alam ng count na bumabagsak na ang kanyang mga numero. Mas maraming wyvern ang nagsimulang bumagsak pati na rin ang mga half-drake. At pagkatapos ng isang napakabaliw na laban, 2 mazenter na lang ang natira. Sa puntong ito, hindi na mahawakan ni Hanul ang screen at hindi na ma-reset ang tibay ng harang.
Isa sa mga goblin ang umatake, pero nilagpasan lang ito ng wyvern bago magpakawala ng dalawang atake patungo sa kalasag. Ang ataking ito ang nagpabago ng lahat. Ang walang hanggang harang ay opisyal nang nasira, na gumising sa diwa ni Hanul. Sa ilang segundong pagpapahinga niya nawasak ang harang, at kung tatamaan ang kastilyo, kahit isang beses lang sa kasalukuyang kondisyon nito, babagsak ito. Gayunpaman, nagpa siya si Ganon na isakripisyo ang sarili at diretsong hinarap ang dragon. Sa tingin ko, ito pa rin ang pinakaastig na paglalarawan sa kahit sinong goblin. Mukhang pwede siyang magkaroon ng sarili niyang manhwa. Sa madaling salita, magbabanggaan na silang dalawa, goblin laban sa dragon, may titig si Ganon na parang nag-ipon ng aura at literal na ibinuhos ang lahat para basagin ang bungo ng halimaw. Napakalakas ng kanyang maso na maging ang ating bida ay natigilan, tinalo ang dragon at pinabagsak pa ang count. Dahil dito, opisyal nang natapos ang wave na ikinagulat ni Hanul. Sumigaw siya sa tuwa, ngunit bago pa man makahinga muli, agad na bumagsak si Hanul. Sa susunod niyang pagising, sikat na ang araw. Hindi niya man lang namalayan kung kailan siya bumigay. Tinitigan niya ang system screen na nagsasabing natapos na ang wave na nagbigay sa kanya ng 20 wyvern bonus, 1 0 Drake Scales, at 5 Drake Hearts. Ito ang mga nakuha mula sa misyon, pero hindi niya talaga alam kung para saan niya gagamitin ang mga ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng system na may 3 kondisyon na natitira bago siya makipag-usap sa Sovereign. Ang unang kondisyon ay umabot ng 50 oras na playtime, at ang pangalawa ay ang matagumpay na pagdepensa. Hindi man lang alam ni Hanul ang layunin ng pag-uusap, lalo na kung bakit ito hinarangan ng 3 kondisyon. Gayunpaman, masaya na siya na natapos niya ang 2 sa mga ito, kaya malapit na niyang magamit ang feature. Pagkatapos ay dumating ang huling gantimpala, isa na makukuha niya sa pagtapos ng wave. Nagliwanag ng malakas ang screen, na bumulag sa kwarto at gumulat kay Hanul. Sa sandaling yon, nakita natin ang kanyang telepono. Tila, 7 beses siyang tinawagan ng kanyang tagahanga, si Sua. Pabalik sa Pungbaek Guild, ayaw maintindihan ng kapatid ni Sua ang sitwasyon. Ang parehong lalaki na sinasabing E-rank ay nagawang talunin ang isang ogre. Ang isang tuna parang si Big Shaq sa sa sobrang tangkad, ay iniisip na impostor ang ating bida. Pero iginiit ni Sua na may mga chismis tungkol sa muling paggising ni Hanul. Hindi naniniwala si So-hyuk dahil alam niyang napakabihira ng mga reawakening. Sa puntong iyon, nakita nila ang bida sa usapan, si Hanul mismo, na nagmamadaling tumatakbo para makipag-usap. Alam niyang kanina pa sila naghihintay at humihingi siya ng paumanhin sa hindi pagiging available. Kahit na walang tigil sa paghingi ng tawad ang ating bida, kahit paano'y masungit pa rin si So-hyuk dahil pinaghintay ng lalaki ang kanyang kapatid ng 3 araw. Sinigawan ni So ang kanyang kapatid at sinabihang tumigil. Samantala, napansin ng ating bida ang kanilang relasyon. Para kay Hanul, binigyan siya nito ng paliwanag tungkol sa mga gantimpala mula sa ogre pati na rin sa bayad. Gusto ng ating bida na simulan muna sa ulat sa asosasyon, kaya dinala sila sa desk kung saan tinanggap ng receptionist ang personal na testimonya ni Suo na napanood niya ang lalaking ito na talunin ang isang ogre. Alam niyang walang ibang maaaring dumating kahit na walang pisikal na ebidensya. Si So-hyuk, bilang isang overprotective na kuya, ay sinamaan ng tingin ang receptionist sa pagtatanong pa lang sa kanila, kaya agad itong bumigay. Kasabay nito, iginiit niya na ang isang halimaw na kasing lakas ng Brank ay nangangailangan ng tamang formal na proseso ng verifikasyon. Ang ibig sabihin niyan ay susukatin nila ang stats ng ating bida para malaman kung totoo ang kwento niya. Gagawin ito gamit ang isang manometer, at iyon ay isang problema. Kasi, naiintindihan ni Sua na muling nagising ang lalaking ito, ngunit kahit siya ay hindi masuri ang stats niya. Dahil nag-aalala, pinanagutan pa niya ito para gumamit sila ng ibang paraan ng verifikasyon. Ngunit si Hanul mismo ay kampante at nangakong gagawin agad ang pagsusukat. Sa susunod na eksena, nakuha ng manometer ang stats ng isang miyembro sa rank at susunod na ang ating bida. Kaya natural lang na mag-alala si Sua. Naniniwala ang kanyang kapatid na ito ang pinakamagandang sitwasyon dahil gusto niyang makita kung anong klaseng potensyal mayroon si Hanul para makuha ang interes ng konstelasyon. Kung wala siyang kakayahan, hindi siya karapat-dapat na mapansin. Sa wakas, inilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa higanting bato na walang anumang suot para mapalakas ang kanyang stats. Matagal na rin simula noong tumayo siya sa harap ng isa sa mga ito, at tulad ng ibang mga hunter, sinukat na rin ang kanyang mana 7 taon na ang nakalipas. Umpisa nang gumana ang manometer para suriin ang kanyang stats, habang matyagang naghihintay ang kanyang mga kaibigan. Naagaw ang pansin ni So-hyuk sa isang reaksyon nang biglang matapos ang pagsusukat ng manometer. Napatunayan ng ebalwasyon ang kanyang bagong ranggo bilang isang napakalakas na SRank, isang nakakagulat na pangyayari na kumuha ng atensyon ng lahat. Ang pagiging SRank ay isang bagay na kahit si Hanul mismo ay walang ideya hanggang sa makuha niya ang huling gantimpala para sa misyon. Kasi noon, nakakuha siya ng bagong skill. Tinatawag itong Lord's Afterimage na nagdaragdag ng stats ng pinakamalakas na halimaw mula sa nakaraang wave sa stats ng manlalaro.
Gayunpaman, ang stat ay magagamit lamang sa loob ng 30 minuto at isang beses lang sa isang araw. Sa madaling salita, magagamit niya ang stats ni Count Gular sa loob ng itinakdang oras, at iyon ang ginawa niya, pinalakas ang sarili sa sukdulang antas. Nakuha niya ang perpektong skill para sa pagsusukat dahil habang aktibo ang skill, ang kanyang kapangyarihan ay maihahambing sa isang SRANK. Walang sinuman ang makakaramdam ng kahit ano. Ituturing lang siya ng mundo bilang isang SRANK na baguhan. Parehong natigilan ang magkapatid. Kahit si Suyok ay napilitang magbigay ng papuri sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan. Sa pagtatapos ng pagsusukat, opisyal siyang kinilala bilang taong tumalo sa Ogre. Siniguro sa kanya ng isa sa mga miyembro na iyon lang ang kailangan nila. Nagpasalamat si Hanul sa magkapatid sa pagtulong sa kanya na mapadali ang proseso. Gusto na niyang umalis agad, ngunit habang paalis siya, pinigilan siya ni Soo-hyuk para mag-usap habang nagkakape. Iniimbitahan din siya nito bilang Vice Guild Leader, kaya ito ay isang malaking imbitasyon na nakakuha ng atensyon ng lahat. Interesado ang mga tao sa pangyayaring ito, pero naging mayabang pa ang ating bida sa pagtanggi sa alok, sa paniniwalang si Soo lang ang kailangan niya para sa anumang impormasyon tungkol sa guild. Pagkasabi nito, umalis si Hanul sa eksena, iniwan ang kanyang inis na kapatid na hindi makapagsalita. Umuwi siya at ang kanyang mukha ay nasa lahat ng balita. Kakasimula pa lang ng stream at idineklara ng Hunter Association ang kanyang kasalukuyang ranggo bilang Brank. Nga pala, ito ay dahil hindi pinapayagan ng asosasyon ang isang hunter na tumalon ng higit sa 3 ranggo ng sabay-sabay. Kahit sa sarili niyang stream ay may mga commenter na nilalait ang basurang laro. Nagpapakalma lang siya at umaarteng hindi siya ang pinag-uusapan. Nababaliw ang mga manonood para sa lihim na SRANK na tumayo laban kay Suyo. Hula nila na baka sumali ang lalaking ito sa guild, pero nalaman din nila ang chismis na tinanggihan niya ito. Habang pinupuri at pinag-uusapan siya, idinagdag ni Hanul na mayroon siyang bagong content para sa mga manonood. Ito ay content na may kaugnayan sa Hunter, ngunit hindi gaanong interesado ang mga manonood. Nagpasya siyang pukawin ang kanilang interes sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang mga suhestyon para tapusin ang isang partikular na dungeon. Gulat na gulat sila na i-stream niya ang buong raid experience dahil itinuturing itong illegal. May confidentiality agreement para sa mga hunter na hindi pwedeng labagin. Sa halip, balak ni Hanul na i-post lang ang clearance certificate at siya na mismo ang magkwento. Iniisip nilang lahat na magiging kasabik-sabik ang kwento niya. Ang mga guild na aktibong sinusubukang itago ang mga sikreto ng mga dungeon ay mabibigo dahil sa isang streamer. Isang manonood ang nagmungkahi na pasukin ang pugad ng galit na dragon, ngunit isa namang nag-donate ng 50,000 at isa para sa Giant's Kitchen Dungeon. Tapos isang pangatlong manonood ang nag-donate ng 1,000,000 won na nagmamakaawang pilasin niya ang mga binti ng reyna sa Spider's Forest. Ang pagkakaiba sa 50,000 at isa ay napakalaki, ngunit kahit ang mga donasyon ay sobra na para sa ating bida. Sinabihan niya silang kumalma at tumingala sa pinakamataas na notification. 10,000,000 won ang ibinigay sa kanya, na umani ng gulat at atensyon mula sa lahat ng iba pang manonood. May wali pala siyang fan, pero sa katotohanan, ito ang katulong ng Sovereign na gustong makipag-usap sa ating bida. Nagtataka si Hanul kung saan siya ipapadala para sa ganoong kalaking halaga, kaya humingi siya ng rekomendasyon mula sa manonood. Sumagot ang nilalang sa pamamagitan ng pagmungkahi na pumunta siya sa pinakamalalim na bahagi ng Garden of Meditation. Naniniwala ang ibang mga manonood na ang kahilingang ito ay isang bitag ng kamatayan dahil wala pang nakakalinis nito. Ang Garden of Meditation ay may 3 buong sektor, ang pasukan, ang lawa, at ang pinakamalalim na bahagi. Ang pasukan ay itinuturing na medyo ligtas para sa isang hunting ground. Ang totoong pasabog ay ang lawa sa gitna na nagdudulot ng bagong antas ng panganib. Walang nakakaalam kung ano ang nasa pinakamalalim na bahagi dahil hindi nila malagpasan ang lawa. Ang tanging taong nakarating ng ganito kalayo ay si Soo-hyuk mismo na umabot sa kanyang limitasyon at huminto sa pag-abante. At ngayon ay hinihilingan siya para sa parehong misyon na imposible kahit sa sariling pagsusuri ni Hanel. Idinagdag ni Viewer 1 na hindi niya kailangang linisin ang dungeon mismo. Ayos lang sa kanya ang misyon basta't marating ni Hanel ang pinakamalalim na bahagi. Binabago nito ng kaunti ang hirap kahit na sinigurado sa kanya ang dagdag na suporta kung sakaling malinis niya ng buo ang dungeon. Ang natitirang mga manonood ay tumututol sa nakakabaliw na kahilingan dahil alam nilang ikamamatay ito ng streamer para lang sa content. Inaamin, alam ng ating bida ang bigat ng sitwasyon, pero ayos lang sa kanya na marating lang ang pinakamalalim na bahagi at bumalik. Tapos nariyan pa ang katotohanan si Viewer 1 mismo ang gustong kumpletuhin niya ang dungeon at nag-alok pa ng suporta para dito. Hindi talaga inaasahan ni Hanul ang misyon na ito, ngunit sa huli ay sumigaw siya ng malakas na handa na siya. Puntahan natin ang Hunter Bureau kung saan kinukuha ng receptionist ang kanyang kahilingan na hamunin ang Garden of Meditation sa isang solong ekspedisyon. Matapos marinig ang kanyang interes sa paggalugad sa pinakamalalim na bahagi, pinaalalahanan siya nito na ito ang magiging pinakamapanganib na paglalakbay ng mag-isa.
Sinabi ni Hanul na iproseso na lang ang kanyang kahilingan, kaya't isinschedule siya nito para sa 1 linggo. Gayunpaman, hinimok siya ng ating bida na gawing mas maaga ang clearance. Hindi naman niya kailangang may isama sa isang solong ekspedisyon. Nag-alok siya ng slot para sa kanya kinabukasan, na ayos lang kay Hanul. Inaasahan siyang darating ng 4:00, at kaya umalis si Hanul matapos gawin ang kanyang appointment. Habang papalabas siya ng gusali, isang interesanteng pares ang lumapit, na nagnanais na makuha ang kanyang atensyon para makipag-usap. Nariyan sina Mayung Huon at Sowan, parehong mga ENA team leader ng Aegis at Samurai Guild na nakipagkita sa kanya. Napagtanto ng ating bida na malamang pamilyar sila sa kanyang evaluation reset kamakailan. Parehong natutuwa ang Aegis at ang Samurai Guild na tanggapin siya. Sila talaga ang dalawa sa 3 malalaking guild ng Korea. Pareho silang interesado na mag-alok ng mas kaakit-akit na mga tuntunin kaysa sa anumang hiningi sa kanya ng pumbaik. Ngunit ang ating bida ay talagang hindi interesado sa anumang usapang guild at lumakad palayo na nakatuon sa kanyang misyon. Wala talaga siyang konsiderasyon sa pagsali sa isang guild dahil pipigilan lang siya nito. Ang kailangan niyang unahin ay ang dungsyon. At kung pag-uusapan niyon, nakatanggap si Suhyuk ng bagong ulat mula mismo sa ating bida tungkol sa kanyang misyon. Ipinaliwanag ni Hanul ang kanyang intensyon na maabot ang pinakamalalim na bahagi, ang parehong bahagi na kahit si Suhyuk ay hindi narating. Kaya naman tinatawagan niya ang Sranker para sa impormasyon. Siyempre, alam ni Suhyuk na hindi niya kailangang magbigay ng anuman hanggang sa ibunyag ng ating bida na mayroon siyang sikretong paraan para malinis ang dungsyon. Nagulat ang vice leader sa pahayag na ito habang tinitiyak sa kanya ng ating bida na ipapahayag niya sa publiko na nalinis niya ang dungsyon sa tulong ng pungbek. Lumilikha ito ng pantay na insentibo para ibahagi ang impormasyon, kaya naman payag si Sohyuk kahit na naku-curious siya kung talagang may paraan si Hanul para malinis ang dungsyon na ito. Iginigiit ng ating bida ang kanyang kumpirmasyon, kaya kumilos ang vice leader sa isa pang panukala na hinihimok siyang sumali sa guild. Siyempre, agad na tumanggi ang ating bida. Nang subukan ni Suhyuk na magpanggap na siya lang ang nagpapakita ng interes, ibinahagi ni Hanul na parehong kinontak na rin siya ng Aegis at Samurai Guild. Ang impormasyong ito ay parang truck na bumangga sa vice leader dahil kinukumpirma lang nito na ang dalawa pang leader ay kumikilos na agad. Ipinagpatuloy ni Hanul ang pag-iit sa paniniwalang ang alok ng pungbek ay nagpapakita ng maliit na pagpapahalaga sa kanya. Natalo sa negosasyon, pumayag si Suhyuk at nilinaw ng maigi ang isang bagay. Wala siyang anumang impormasyon sa pinakamalalim na bahagi at posibleng nagbago na ang istruktura ng dungsyon sa loob ng 1 taon. Ayos lang kay Hanul iyon at gagawin ang abot ng kanyang makakaya. Dumating siya sa itinakdang lugar na suot ang kanyang salamin at agad siyang napansin ng mga lalaki sa harap niya. Nagpakilala si Kwangsu bilang isa sa Bulgul Guild. Bumati pabalik ang ating bida, ngunit alam na ng kalbo ang sangkatutak na bagay tungkol sa bata salamat sa evaluation. Mayabang siya na hindi pa nakakatrabaho ng isang rank dati at pinoproblema ang pag-apply ng ating bida ng solo. Pikon si kuya at bastos na ipinaliwanag na may misyon ang kanyang guild, kaya hindi siya mag-aalok ng anumang tulong. Walang naramdamang banta, pumayag si Hanul sa sitwasyon. Umalis ang kalbo na umaarteng parang walang kwenta ang rank sa isang totoong laban. Kahit si Hanul ay hindi inaasahan na mainit ang ulo ng mga ito sa unang araw. Swerte siyang nakapasok, pero para sa mga dungsyon na ganito, kailangan ng minimum na laki ng party at 1 buwang reserbasyon. Matagal nang naghihintay ang mga miyembro ng party, at ang ating bida ay nakapasok sa unang araw pa lang, kaya naiinis sila doon. Gayunpaman, inactivate niya ang kanyang sages ay para alamin ang kanilang mga rank. Lahat sila ay basura at hindi makakasabay sa ating bida sa mas malalalim na bahagi. Nangangahulugan ito na maaaring ginagamit sila para sa paniniktik. Gayunpaman, alam ni Hanul na hindi niya sila makakasalubong. Lumingon pabalik ang kalbo para tanungin kung bakit siya nakangisi. Sinabi ni Hanul na may naalala siyang nakakatawang biro, pero sobrang insecure ng mga tanga kaya inakala nilang insulto ito at gusto siyang bugbugin. Sa gitna nito, binuksan ng staff ang gate para sa dungeon raid na may kasamang gumagapang na berdeng kidlat. Sinabihan ang mga hunter na bilisan ang pagpasok kung hindi ay hindi kakayanin ng gate, at ito talaga ang unang beses ng ating bida na pumasok sa isang totoong dungeon. Pumasok si Hano sa loob, sabik na makita kung ano ang naghihintay sa kanya, habang ipinapakita ng system screen ang mga pangunahing detalye tulad ng kapasidad ng dungeon bawat raid. Dito, binati siya ng lingkod ng Sovereign ng Swerte, kasama ang suporta nito, bahagyang binabago ang tanawin ng dungeon. Nandito ang mga miyembro ng party, pero ramdam ng kalbo na may mali sa simula pa lang. Halos hindi niya makilala ang lugar na ito dahil hindi ito tulad ng pasukan. Nagkakaroon si kuya ng Vietnam flashbacks habang tinatanong ng mga kasama niya kung bakit may lawa dito. Hindi dapat ganito ang pasukan. Alam pa nga ng ilan sa kanila kung ano ang itsura nito. Ito ay isang unang pagkakataon para kay Hanul na naiintindihan na ang pasukan ay dapat madaling malinis. Mula sa impormasyong inilarawan ni Suhyuk, ang bersyon na ito ay hindi talaga katulad ng pasukan. Tapos may napagtanto ang ating bida.
Opisyal na inanunsyo ng system screen sa kanila ang isang bagong briefing, tinatanggap ang mga hunter sa lakeside. Nagsasabunutan ang mga hunter para sa isang paliwanag habang ibinabahagi ng system ang massacre ng pig mallet. Ito ang kanilang misyon, protektahan ang mga pig mallet mula sa kamay ng kanilang mga mamamatay tao hanggang sa gabi. Ang pagpasa sa misyong ito ay magbibigay daan para makalampas sa lawa at makapasok sa pinakamalalim na bahagi. Ngunit kung sila ay mabigo, lahat ng kalahok ay mamamatay. Ito ay isang kritikal na dehado. Nasisiraan na ng bait ang mga Ranker, at hindi sila handa para sa misyon na ito hanggang sa punto na gusto na siyang paatrasin ng mga tauhan ni Kwang Tzu. Pero sa sandaling sinubukan nilang i-access ang kanilang status window para umalis sa misyon, napagtanto ng mga ito na hindi pala sila pwedeng umalis. Kanina pa sinusubukang tumakas ng kalbo pero naipit pa rin siya. Ang kasalukuyang bilang ng pig mallet ay 130 na may 2 ng napatay na nagpababa sa bilang sa 128. Nataranta si Kwang Tzu at tinanong ang lokal na rank hunter para sa paliwanag, humihingi ng anumang pahiwatig kung paano niya sila matutulungan. Kalmadong ipinaliwanag ng ating bida na wala siyang alam sa nangyayari, kahit na may impormasyon siya tungkol sa lawa. Ang kanyang mga salita ay nagbigay pag-asa sa kumpiyansa ni Kwang Tzu habang nagmamakaawa siya sa ating bida na ibahagi rin sa kanila ang impormasyon. Masaya silang tumulong sa anumang paraan na magagawa nila. Natawa si Hanul sa kabalintunaan dahil ito ang parehong mga lalaki na nang insulto sa kanya kanina. Gumawa siya ng isang kondisyon para makipagtulungan sa kanila. Una, ibabahagi niya ang kanyang nalalaman, pero kailangan nilang sundin ang kanyang mga utos bilang kapalit hanggang sa matapos ang lahat. Kung papayag sila sa hiling na yon, ikalulugod niyang ipaliwanag ang lahat. Ang kasunduan ay nagbabanta sa otoridad ng guild dahil papayagan nito si Hanul na palitan ang kanilang pinuno. Pero wala naman silang pagpipilian habang patuloy na ibinababa ng system ang bilang ng mga mallet. Alam ni Kwang Tzu na tapos na sila kung hindi sila susunod, kaya pumayag ang matalino sa plano basta't si Hanul ang mananagot kung sakaling pumalpak ito. Pero hindi iyon makatarungang kondisyon dahil nag-aalok na nga ng pabuya ang ating bida. Matyagang nakinig si Kwang Tzu at pumayag na pakinggan siya. Ipinaliwanag ni Hanul ang mga detalye ng lugar na kanilang kinakaharap. Inilarawan niya ang eksaktong istruktura ng sektor ng lawa. Ang malaking lawa na nasa gitna nito ay dumadaloy sa buong kagubatan na parang sapot ng gagamba. Maging ang matalino ay namangha sa kanyang malawak na kaalaman, pero simple lang ang paliwanag ni Hanul na mayroon siyang scouting skill. Nagulat si Kwang Tzu at natuwa dahil hindi sila maliligaw kung kasama nila ang taong ito. Maging ang layout ay tugma sa impormasyong ibinahagi ni Sohyuk. Sa mas eksaktong salita, ang nangyayari ngayon ay ginagamit ng ating bida ang sagradong mapa na bigay sa kanya ni Viewer 1. Regalo ito mula sa kastilyo, kaya hindi na niya kailangang gawin ang mabibigat na trabaho. Medyo simple lang ang misyon. Ililigtas nila ang mga pig mallet mula sa pagkatay, pero ibig sabihin, mahalaga ring mahanap sila. Lahat sila ay nakatira sa Leishan, kaya may 8 nesting zone na kailangang puntahan. Mula doon, kailangan lang nilang kumilos ng mabilis bago magkaroon ng pagkakataon ang Slayer na ubusin ang isang zone. Balak ni Hanul na tipunin sila sa isang lugar para mas madaling depensahan. Iyon pa lang ang simula ng plano, at gusto niyang kumilos sila agad habang patuloy na bumababa ang bilang. Kahit wala silang ginagawa, nababawasan sila. At dahil sa pagmamadaling yon, humarurot ang grupo ni Kwang Tzu para hanapin ang mga zone. Kahit na interesado siya sa kung ano ang balak gawin ng rank hunter, kung saan ipinaliwanag ni Hanul na siya na ang bahala sa mga pig mallet mag-isa, hinayaan siya ng guild leader sa kanyang gagawin, na nagbigay sa ating bida ng privacy na gusto niya. Ang layunin niya ay scout ang lugar gamit ang mapa ng lawa. Tila may nakatagong misyon sa zone na ito na may espesyal na pabuya, at iyon ang pangunahing gustong tapusin ng ating bida. Magsisimula na ang pangangaso, pero kailangan muna niyang alamin ang 2 bagay habang nag-scout, ang mismong hidden mission at ang pagkakakilanlan ng mga pumapatay sa mga pig mallet. Tila may iba't ibang uri ng halimaw dito, kaya kailangan niyang malaman kung sino sila. Habang nagmamanman sa isang grupo, napansin ni Hanul ang isang grupo ng mga lizard men na mukhang napakalakas. Talagang nabigla siya at napagtanto na ang mga ito siguro ang mga pumapatay sa mga pig mallet. Naging mas komplikado ang kanyang plano dahil kahit na drunk lang ang mga lizard men, napakahirap kalabanin ang isang malaking grupo nila. Alam niyang hindi dapat siya makipaglaban, kaya sinubukan ni Hanul na umalis nang biglang may 2 tangang pumasok na nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Ang pinakamasama pa ay pareho silang papunta sa direksyong ito na inilalagay sa panganib ang kaligtasan ng ating bida. Ang mayabang ay nagyayabang hanggang sa literal na natanggal ang ulo ng lalaking ito mula sa kanyang balikat. Isa sa mga halimaw ang sumugod at pinatay ang tao. Ang kanyang ulo ay bumubulwak ng dugo. Sa panonood sa walang awang mga lizard men na biglang sumulpot, nagalit ang isa pang lalaki at sinubukang atakihin ang halimaw ng walang pag-ingat. Ang kanyang mga kamao na puno ng galit ay umatake sa nilalang sa bawat suntok. Walang hangganan ang galit ng lalaki habang ibinibigay niya ang huling atake. Pero ito ang nakakagulat na parte.
Wala ni isa man doon ang nakapinsala. Ito ay dahil ang mga Lizardmen ay sama-samang may access sa isang Swarm Team bonus. Iyong maliit na rank na halimaw na yon, nakakaranas ito ng 2-stage evolution at tumatalon sa B-class kapag magkakasama sila. Dahil sa nakakabaliw na buff na ito, pinunit ng nilalang ang kanyang braso mula sa kanyang katawan na naging dahilan para sumigaw ang lalaki para sa kanyang buhay. Pagkatapos ay kinuha ng halimaw ang armas nito at akmang ibibigay na ang nakamamatay na dagok ng biglang, dumating si Gono, ang hari mismo ng Aura, at hinarang ito. Ang pinakamalakas na goblin na ito ay ipinatawag para pantayin ang laban. Hindi makapaniwala ang si Rank na lalaki mula sa Bulgul Guild na kaliligtas lang sa kanya ng isang hamak na aliping goblin. Lumitaw si Hanul mula sa likuran at pinaalalahanan ang malaking lalaki na sinabihan niya silang manatili sa kanilang mga itinalagang lugar sa dungsyon. Ipinaliwanag ng malaking lalaki na naligaw lang siya at napadpad sa seksyong ito nang hindi sinasadya. Sinabi ni Hanul sa kanya na umatras at alagaan ang kanyang mga sugat habang siya na ang bahala sa mga Lizardmen. Pagkatapos ay inutusan niya si Gono na mabilis na lipulin ang mga nakapaligid na halimaw. Kapos na siya sa oras at kailangan pa niyang hanapin ang isang espesyal na quest na nakatago sa kung saang lugar sa dungsyon. Agad kumilos si Gono at inactivate ang Raven's Wingbeat. Dumaan siya sa mga Lizardmen nang napakabilis na halos hindi nila masundan ang kanyang galaw. Pinabagsak ng pinangalanang aliping goblin ang mga halimaw isa-isa bago pa man mapagtanto ng mga Lizardmen kung ano ang nangyayari. Samantala, kalmadong nanonood si Hanul sa laban habang nag-enjoy bilang isang manonood. Kahit na mas marami ang mga butiki kaysa kay Gono, alam niyang wala silang pag-asa laban sa kanya. Sa sandaling iyon, tila ginamit ng isa sa mga Lizardmen ang lahat ng kanyang brain cells ng sabay-sabay. Napagtanto nito na ang direktang pag-atake kay Hanul ang maaaring kanilang tanging pag-asa at bigla itong lumundag sa kanya na naglalayong patayin siya sa isang iglap. Agad na inactivate ni Hanul ang Lord's Afterimage at kinuha ang stats na nakuha niya mula kay Count Gular sa nakaraang wave. Dahil sa pagkakaroon ng S-rank na lakas sa loob ng kalahating oras, madali niyang naitaboy ang halimaw na parang wala lang. Sa oras na yon, natapos na ni Gono na lipulin ang mga natitirang tangang butiki. Pinuri ni Hanul ang kanyang aliping goblin at tinapik ito kahit na medyo kahina-hinala sa kanya ang buong interaksyon. At gaya ng inaasahan, namula ang goblin habang tumaas ng 1-0 puntos ang affinity. Pagkatapos ay ibinenta niya ang mga mana stone na nakolekta niya at kumita ng madaling ginto. Dahil ito ang unang beses niyang magbenta ng bato ng Lizardman, binigyan siya ng bonus reward ng Lord's Castle of Illusion. Sa kabutihang palad, muli siyang nanalo at nakatanggap ng isa pang gacha pool ticket na napagpasyahan niyang gamitin lamang pagkatapos ng misyon. Tinapik ni Gono ang kanyang pulso, sinusubukang ipaalala kay Hanul na malapit nang maubos ang kanyang oras. Habang iniisip ni Hanul kung mayroon bang paraan para harapin ang paubos na oras, ang aliping goblin ay biglang nagsimulang magmukhang mga sakim na goblin na obsessed sa ginto. Sa eksaktong sandaling iyon, lumitaw ang system na may notification na nagsasabing maaari siyang magbayad ng 5 ginto para sa bawat karagdagang 10 minuto kung gusto niyang panatilihing nakasumon ng mas matagal ang kanyang halimaw. Para sa streamer, napakababa ng tingin niya sa ginawa ng system, at napansin kung paano siya palaging sinusubukang ubusan ng pera sa tuwing may pagkakataon, pero alam din niyang wala talaga siyang ibang pagpipilian. Bago pa siya makapag-isip pa, nakarinig siya ng isang kakaibang ugong, at biglang isang malaking kawan ng mga pigmalet ang sumugod diretsyo sa kanya. Dahan-dahang tumulo ang pawis sa kanyang mukha, habang iniisip kung paano niya kokontrolin ang isang malaking grupo ng mga dapat ay madaling target. Muli, si Gono ang sumagip sa sitwasyon sa pamamagitan ng direktang pakikipag-usap sa mga pigmalet. Nakuha ng goblin ang kanilang atensyon at buong pusong pinuri ang kanyang amo, sinasabi sa kanila kung gaano talaga sila gustong protektahan at iligtas ni Hanul. Agad na napaiyak ang mga pigmalet matapos marinig ang madamdaming talumpati at sumugod kay Hanul na desperadong sinusubukang ipakita ang kanilang pasasalamat. Ganoon lang, nagawa ni Hanul na gabayan ang mga halimaw na parang isang pastol na gumagabay sa kanyang kawan. Matapos malutas ang hindi inaasahang sitwasyon, nagpatuloy siya sa pag-scout sa lugar kasama ang kanyang goblin at patuloy na nilipol ang bawat uri ng Lizardman na magtangkang lumapit sa kanila. Gayunpaman, nang sinubukan niyang ibenta muli ang mga mana stone, biglang nagpakita ang sistem ng isang pulang babala na nagsasabing naubos na ng tuluyan ang pondo ng kastilyo at hindi na siya makakapagbenta o makakakolekta pa ng mga bato hanggang sa maibalik ang pondo. Mukhang naabot na ni Hanul ang unit limit para sa bawat uri ng Lizardman na maaari niyang utusan. Hindi niya inaasahan na maubusan talaga ng ginto ang kastilyo. Ngayong alam na niyang may mahigpit na limitasyon sa kung gaano karaming halimaw ang maaari niyang kontrolin, nagpasya siyang itigil ang pangangaso sa mga uri ng Lizardman dahil sayang lang ito sa kanyang oras. Pagkatapos ay binilang niya ang mga piglet na personal niyang iniligtas, na umabot sa halos 60, at ipinaalam sa kanya ng system na may kabuuang 70 na ang nailigtas.
Mula sa bilang na yon, naging malinaw na ang buong Bulgul Guild ay nakakuha lamang ng 1-0 sa kanilang sarili. Bigla na lang, may nagbago sa mga pigmalet, nagsimula silang kumilos ng hindi mapakali. Ang tinatawag na mga easy target ay biglang nagsimulang tumakbo ng sabay-sabay, na ginagabayan ang bawat manlalaro sa loob ng dungeon patungo sa gitna ng lawa. Tumugon ang dungeon system ng isang anunsyo, na nagpapaliwanag na itinigil na ng mga pumapatay ang pangangaso sa mga pigmalet at opisyal nang bumagsak ang knight. Binabati sila sa matagumpay na pagprotekta sa mga easy target mula sa mga pumapatay. Dahil umabot na sa 70 ang kabuang bilang ng mga pigmalet na nailigtas, isang hidden objective din ang natupad kasabay nito. Sa puntong ito, ang mga miyembro ng Bulgul Guild ay nasa kanilang sukdulan na, sumisigaw sa dungsyon na paalisin na sila sa bangungot na ito. Gayunpaman, nang akala ng lahat ay tapos na, isang bagong notification ang lumitaw at ipinaalam sa kanila na magsisimula na ang isang trial of medication. Isang malaking alon ng kumikinang na tubig ang biglang bumuhos sa lahat. At nang akala nila ay katapusan na nila, ang mga pigmalet na kanilang iniligtas ay nagseryoso at lumundag paharap para protektahan sila. Nanatiling nakatayo roon sina Hanul at Gono, kitang-kitang nagulat sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Ipinaalam sa kanila ng system na ang mga pigmalet na kanilang prinotektahan mula sa mga maninila ay ibinabalik na ngayon ang pabor bilang tanda ng pasasalamat. Halos hindi makapaniwala si Hanul na ang mga easy target na ito ay mayroon palang ganoong nakatagong potensyal. Sa sandaling iyon, naintindihan na niya kung bakit sila binigyan ng gawain na protektahan ang mga ito sa simula pa lang. Tahimik niyang inisip kung ang pagliligtas ba ng mas marami ay magiging mas ligtas para sa kanila. Upang subukan ang kanyang teorya, mabilis na tiningnan ni Hanul ang iba, at napansin na karamihan sa kanila ay halos 1 o 2 pigmalet lang ang nailigtas bawat isa. Ang leader ng Bulgul na si Kwang ay halos hindi na makatagal, at ang pigmalet sa tabi niya ay mukhang malapit ng malagutan ng hininga. Mukhang nasa parehong kalagayan ang natitirang mga miyembro ng Boble, kaya naman tunay na nag-aalala si Hanul sa kanilang kondisyon. Mabilis siyang sumusubok na makaisip ng paraan para mailigtas silang lahat. At sa mismong sandaling iyon, naglabas ang system ng isa pang notification. Sa wakas ay inihayag nito ang nakatagong misyon na matagal nang hinahanap ni Hanul. Upang makumpleto ito, kailangan niyang hanapin at sugpuin ang tunay na pinagmulan ng pagsubok na ito. Bukod pa riyan, nalaman niya na kung matatalo niya ang halimaw na responsable sa pag-trigger ng event na ito, agad na matatapos ang pagsubok sa halip na tumagal ng buong 10 minutong time limit. Hindi na nagsayang ng oras si Hanul, inayos ang sarili, at isinuot ang kanyang salamin. Inactivate niya ang kanyang Sage's Eye skill at mabilis na natukoy ang isang presensya sa eksaktong lugar na itinuro ng system. Nang mag-focus pa siya, kinumpirma niyang ito ay isang named monster na tinatawag na Zenkaruk, isang napakatalinong nilalang na may mapanganib na mga skill tulad ng Cataclysmic Wave at Storm. Dahil sa nalaman, nabalisa siya dahil ang mga named monster ay itinuturing na mga espesyal na nilalang na may natatanging mga kakayahan na para sa kanila lamang. Kahit na, pinilit niyang kumalma, na ipinapaalala sa kanyang sarili na ang isang nakatagong misyon ay hindi kailanman magiging simple. Nang kitang-kitang nasabik si Gano at naghandang sumugod sa halimaw na nag-aabang sa likod ng malaking alon, pinigilan siya ni Hanul at sinabing manonood lang siya sa laban na ito. Ipinaliwanag niya na kung walang anumang water resistance, malalagay sa matinding panganib si Gano sa loob ng lawa dahil magdudulot ito ng seryosong banta sa kanya. Binuksan ni Hanul ang kanyang monster summoning shop na may intensyong kumuha ng bagong halimaw para harapin ang sitwasyon. Mula sa Lord's List Trade, pumili siya ng isang Ogre Berserker pangunahin dahil mayroon itong natural na panlaban sa tubig. Gayunpaman, isang bagong alalahanin ang agad na lumitaw sa kanyang isipan dahil hindi tulad ni Gano, ang Ogre ay walang gamit na nangangahulugang malamang na matatalo ito laban sa isang named monster na kasing kalibre ni Zenkaruk. Napagtantong kailangan niya ng isang bagay upang mapalakas ang stats ng Ogre, inilabas ni Hanul ang kanyang premium gotcha ticket sa kabila ng napakababang success rate nito at nagpasya siyang gamitin ito. Umaasa siyang ang mabubunot niya ay isang item na makakatulong sa Ogre na magkaroon ng tunay na pagkakataon laban kay Zenkaruk. Na-activate ang ticket at isang gintong liwanag ang sumabog na muling nagpamulat ng malaki sa mga mata ni Hanul. Nakaramdam siya ng matinding pananabik nang mapagtantong ito ay isang ranked item, ngunit ang pananabik na iyon ay mabilis na napalitan ng pagkalito dahil ang item ay hindi mukhang kapaki-pakinabang sa labanan. Samantala, patuloy na lumalakas ang agos ng tubig, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ipatawag ang Ogre at isuot dito ang item na katatanggap lang niya. Sa sandaling ilagay niya ang item sa Ogre, biglang bumagsak sa lupa ang nilalang. Kasabay nito, nakarinig si Hanul ng desperadong sigaw mula sa isa sa mga miyembro ng Bulgul na malapit ng malunod, kaya't nagmamadali siyang tumulong ng walang pag-aalinlangan. Bakas ang pagkadismaya sa kanyang mukha, habang naggangalit ang kanyang mga ngipin, napagtantong baka kailangan na niyang harapin ang lahat ng mag-isa ngayon. Bukod pa riyan, 12 minuto na lang ang natitira sa kanyang Lord's Aftermage,
at pagkatapos nito ay babalik siya sa pagiging isang ranked na nobody. Gayunpaman, pinili niyang unahin ang pagliligtas sa iba, bagamat nagsisimula ng makita ang hirap habang nahihirapan siya sa kabila ng kanyang pansamantalang superior na stats. Sa sandaling nagsimulang lumuwag ang kanyang kapit at malapit na siyang bumitaw sa puno na kanyang kinakapitan, biglang nagsimulang humina ang malakas na agos. Nang tumingin siya sa unahan, nakita niya ang ogre na matatag na nakatayo sa tubig na may suot na tila isang Harry Potter cap. Nagsalita ang ogre sa isang kabayanihang tono at tinanong ang kanyang master kung mayroon ba siyang anumang pinsala. Formal itong binati si Hanul at ipinakilala ang sarili bilang kanyang abang lingkod na kumikilos sa paraang hindi inaasahan ng sinuman mula sa isang ogre. Naguguluhan si Hanul dahil sa kanyang pananaw, ang tanging ginawa niya ay ilagay ang isang rank item, ang sombrero ng Archmage na si Gandorf, sa ulo ng ogre. Ang artifact ay sinasabing idinisenyo upang palakasin ang mga attribute na may kaugnayan sa katalinuhan, na teoretikal na kayang gawing isang henyo kahit ang isang hangal. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanyang isipan na ang pagpapataas ng talino ng isang ogre sa ganitong sukdulan ay maaaring magdulot ng ganito pambihirang mga kahihinatnan. Habang nalilito pa rin, tinanong ni Hanul ang kanyang lingkod kung paano posible para sa kanya na magsalita ng napakalinaw at makipag-usap ng maayos. Bilang tugon, buong kumpiyansang ipinakita ng ogre ang kanyang mga kalamnan at ipinaliwanag ng may halatang pagmamalaki na ang sombrerong ipinagkaloob sa kanya ng kanyang master ay nagbago sa kanyang pagkatao, na humubog sa kanya bilang isang ganap na bagong bersyon ng isang ogre. Pagkatapos ng deklarasyong ito, magalang na yumukod ng malalim ang ogre sa harap ni Hanul at mapagpakumbabang hiniling na mag-utos ang kanyang master. Sumagot si Hanul na bago magbigay ng anumang direktang utos, mayroon siyang nais na linawin. Agad na pumayag ang ogre ng walang pag-aalinlangan. Tinanong ni Hanul kung kayanan ng halimaw na gumamit ng mahika, na buong pagmamalaking sinagot ng ogre nang ipinapaliwanag kung paano niya ito isinalin sa kanyang troso. Ang marinig ang paliwanag na ito ay nagbigay ng pananabik kay Hanul dahil ang mga pangyayari ay tila pabor na sa kanya. Sinamantala ang pagkakataon, inutusan niya ang ogre na sumulong ng direkta sa malakas na bagyo habang siya mismo ay sumusunod sa likuran. Walang pag-aatubili, nagsimulang puwersahang sumuong ang ogre na may suot na sombrero sa napakalakas na agos. Binigyan pa ni Hanul ang ogre ng pangalang Odolf at sinabi sa kanya na umaasa siya sa kanya. Sa sandaling marinig niya ang kanyang bagong pangalan, namula ang mga pisngi ni Odolf at nagsimulang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Lubos na naantig at puno ng determinasyon, sumigaw siya na ibibigay niya ang lahat ng mayroon siya at maging isakripisyo ang sarili upang suklian ang karangalang ito. Sumugod si Odolf sa gitna ng singaw, nililinis ang daan, at tiwala si Hanul na malapit na silang makarating. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, hindi mapakali si Zenkoruk nang mapagtanto niyang may nakalamang sa kanyang mahika. Bagamat naniniwala siyang hindi ordinaryong salamangkero ang gumawa nito, nananatili siyang tiwala na hindi magiging madali ang pagwasak sa kanyang harang. Samantala, narating ni Odolf ang harang at agad siyang napigilan nito. Ipinaalam niya kay Hanul ang tungkol sa harang, at sinabi ni Hanul na patuloy na hampasin ang parehong lugar ng paulit-ulit, umaasa na ang paulit-ulit na puwersa sa isang lugar ay maaaring makasira nito sa huli. Nagsimulang magpaliwanag ang ogre, gamit ang lohika at matematika, kung bakit hindi masisira ang multilayered formula barrier na ito. Ngunit pinutol siya ni Hanul at sinabihan siyang huwag nang mag-isip ng sobra at basagin na lang ito gamit ang purong lakas sa halip na umasa sa mahika lamang. Kahit na walang katuturan ito para sa kanya, mapagpakumbabang sinunod ng lingkod ang utos at sinimulang hampasin ang harang ng walang tigil na parang naglalaro ng basketball. Lalong nababalisa si Zenkorot habang napapansin niyang humihina ang harang, ngunit nanatili siyang kalmado, naniniwalang hindi kayang malampasan ng isang hamak na ogre ang kanyang catastrophic wave. Iniisip niyang imposible para sa sinuman na maging bihasa sa lakas at mahika ng sabay. At habang patuloy siyang nagsasalita kung gaano katibay ang harang, bigla itong nabasag. Lubos nitong ikinagulat ang butiking si Zenkoruk. Sinasabi niya sa kanyang sarili na isang ogre na isa ring salamangkero lamang ang makakagawa ng ganito, na dapat ay halos imposible. Habang nakatingin sa ogre na may suot na sombrero ng salamangkero, hindi siya makapaniwala na nasira ang kanyang magic seal. Nagsisimula siyang magtaka kung ang ogre ay isa talagang ogre shaman. Nang tanungin ni Hanul ang butiki kung siya si Zenkoruk, hindi tumugon ang butiki. Sa halip, lubos siyang nag-focus sa pag-atake sa mga kaaway sa kanyang harapan. Ipinapalagay niya na ang ogre shaman ay malamang na naubusan ng maraming mana at ito ay magbibigay sa kanya ng kalamangan laban sa isang huminang kalaban. Sa sandaling magpapakawala na ang butiki ng isang malakas na atake na maaaring pumatay agad sa sinuman, sinabihan ni Hanul si Odolf na subukan ang isang long-range spell upang pigilan ito. Inaasahan ni Hanul ang isang fireball o katulad nito na susundan ng isang pagsugod sa kaaway, ngunit simpleng inihagis ng ogre ang troso kay Zenkoruk. Hindi napansin ng butiki na isang totoong troso ang paparating sa kanya, at mayabang na sinabing nanalo na siya.
iginigiit na walang mahika ang makakasira sa kanyang harang at naasahan na niya ang ataking ito. Gayunpaman, nang sa wakas ay tumama ang troso, ang lahat ng kumpiyansa ng taong butiki ay biglang nabasag na parang babasaging salamin at bumagsak siyang talunan sa lugar na iyon. Humarap si Hanul sa kanyang malaking lingkod at nagkomento na ang spell na ginamit niya ay mukha lamang isang trosong inihagis, at agad na humingi ng paumanhin si Odolph, ipinapaliwanag na hindi pa siya natututo ng anumang tamang spell. Lumipat ang eksena sa headquarters ng Pumbait Guild kung saan pinipilit ang leader na kunin ang bagong awakened na ranked hunter na si Hanul ng mabilis bago pa siya maagaw ng kanilang mga karibal. Sa kabila ng kanilang pamimilit, wala siyang nakikitang dahilan para habulin ang isang hamak na ranked hunter dahil marami na siyang reserba. Balik sa dungeon, matagumpay na natalo si Zenkuruk. Maingat na pinulot ni Odolph ang monostone at dinala ito kay Hanul. Pinuri ni Hanul ang malaking lalaki para sa kanyang pagsisikap, ngunit mapagpakumbabang iginiit ni Odolph na naging posible lamang iyon dahil sa gabay at suporta ng kanyang master. Matapos silang magpalitan ng mga salita ng pagkilala at mag-agawan kung sino ang may karapatan sa papuri, ibinenta ni Hanul ang espesyal na soul stone sa kastilyo. Pagkatapos ay kinumpyut ng kastilyo ang mga gantimpala na kinabibilangan ng isang special zone development permit, isa pang gotcha ticket, at isang maliit na halaga ng ginto na bahagyang nabawasan dahil sa kakulangan ng pondo sa kastilyo. Bukod pa rito, nagkaroon na si Hanul ng kakayahang gamitin si Zenkuruk sa kanyang mga wave defense. Nagpasya siyang ipagpaliban muna ang pagsuri sa mga gantimpala at bumalik sa ngayon. Pagbalik niya, ang babaeng hunter na may asul na buhok mula sa Bulgul Guild lamang ang kanyang natagpuang gising. Agad siyang nagtanong kung nailigtas niya silang lahat at mapagpakumbabang nagpasalamat sa kanyang mga pagsisikap. Nagtanong si Hanul tungkol sa iba pa niyang mga kasamahan sa guild at sinabi niya na buhay silang lahat at nagsimula ng makatanggap ng tamang paggamot. Sakto namang dumating ang leader na si Kwang at humiling na makausap si Hanul. Halos sugurin siya ng lalaki na parang susuntukin, ngunit hindi inaasahan, lumuhod ito at nagpasalamat kay Hanul sa ngalan ng kanyang guild para sa pagligtas sa lahat. Humingi siya ng paumanhin sa kung paano niya tinrato si Hanul noong una silang pumasok sa dungeon. Hindi makapaniwala si Hanul dahil hindi niya inaasahan na ang walang utak na maskuladong iyon ay may kakayahang humingi ng tawad. Inalok niya ang kanyang kamay upang tulungan si Kwang na tumayo at sinabihan siyang bumalik sa kanyang mga paa at alagaan ang kanyang mga miyembro ng guild na nangangailangan pa rin sa kanya. Nagkamayan ang dalawa at napuno ng luha ang mga mata ni Kwang habang nangangako siyang aalalahanin ang utang na loob na ito at babayaran ito balang araw. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila ng system na matagumpay na nalampasan ang pagsubok ng pagninilay at binigyan sila ng pagpipilian na manatili o magpatuloy sa mas malalim na mga lugar. Ang mga walang malay na hunter ay otomatikong ipinapadala pabalik, ngunit ang lahat ng iba pa ay binibigyan ng pagpipilian. Nang malaman ni Kwang na plano ni Hanul na manatili, ginawa niya ang lahat para kumbinsihin siyang umatras muna, tinitiyak sa kanya na tutulungan nila siyang mag-regroup at bumalik pagkatapos na maging ganap na handa. Gayunpaman, nang ipakita ni Hanul kay Kwang ang kanyang mga halimaw at ipaliwanag kung paano mayroon na siyang maaasahang mga kasama upang suportahan siya, natakot si Kwang at sa wakas ay naintindihan kung bakit gusto pa ring magpatuloy ni Hanul, na huminto sa kanyang mga pagtatangkang kumbinsihin pa siya. Lahat sila ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Hanul at umalis habang ang ating bida ay nanatili upang sumulong at kumpletuhin ang dungsyon, isang gawa na hindi pa nagagawa ng sinuman. Dahil natapos na rin niya ang hidden mission, ipinaalam ng dungeon system kay Hanul na bibigyan siya ng espesyal na gantimpala bukod sa mga karaniwang natatanggap niya. Lumipat muli ang eksena kay Choi Kang, na kinukumbinsi pa rin kunin ang bagong La-ranker. Ang vice head na si Pyom Yung-hon, kasama ang kanyang kapatid na babae, ay sinusubukang ipaliwanag kung bakit dapat siyang kunin ng kanilang top guild. Gayunpaman, patuloy na sinasabi ng leader na sila mismo ay nasa isang mahirap na sitwasyon. At saka, dahil ang La-ranker ay opisyal pa ring nakarehistro bilang ni-ranked sa guild, hindi niya ito nakikitang kailangan. Sakto namang nakatanggap siya ng abiso na isang red pattern dungeon ang natukoy, na nagpapahiwatig ng mas mataas na posibilidad na magkaroon ng dungeon break. Nang makita niyang ang lugar ay ang Garden of Meditation, na parehong lokasyon kung saan nagpunta si Hanul, nagpa siya ang leader na puntahan ito. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang leader ng guild, kasama ang kanyang mga tauhan, sa lugar ng dungeon at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag ng puwersa ng dungeon sa lokasyon na ang dungeon ay naging isang red pattern. Idinagdag nila na nailikas na nila ang mga kalapit na sibilyan at kakailanganin nila ang tulong ng Pumbait Guild upang harapin ang anumang mga emergency na lilitaw. Sumigaw si Myung-hoon, nagtatanong tungkol sa mga hunter sa loob, kung saan sumagot ang lalaking nakaitim na suit na 6 na hunter ang nakalabas, ngunit isang hunter ang pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon. Sakto namang dumating din ang guild leader ng Aegis, si Madong, at ang pinuno ng Samurai Guild, si Sanaray.
Lahat sila ay lubos na interesado dahil ito ang unang pagkakataon na isang hunter lang ang nakarating sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon na ito. Nalilito sila kung sino ang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay hanggang sa kumpirmahin ng lalaking nakaitim na suit na naabisuhan sila na si Hanul ang pagkakakilanlan ng tao.